Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 861. Hindi mo ba sinabi na nandito ang tita mo? Ang construction zone ay ganap na walang buhay. Sabi ni Bea sa loob ng nakaparadang sasakyan. Ang site mismo ay konektado sa kanilang pamilya. Kung tutuusin, proyekto ito ng una ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, dahil sa isang napakaseryosong isyu sa utang ng kanyang tiyuhin, ang anumang karagdagang pag-unlad ng construction zone ay ganap na natapos. Habang ganoon, dahil ang seremonya ng pagpapasa ay ginanap noong isang araw lamang, ang ilang mga tao ay dapat na naruroon din. Ang katotohanan na walang tao roon ay matapat na ikinagulat ni Bea. Manalo ka, hinihintay ka ng tita mo sa loob dyan. Sigaw ni Yura sa isang malamig na tono, isang matindi ang kaibahan sa kanyang desperadong boses. Minuto lang ang nakakaraan. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin doon, Yura? Sinabi ni Bea, na pagtanto na ngayon na may isang bagay na kakilakilabot sa kanya. Ay, wala talaga. Dahil nandito na rin tayo, bakit hindi na lang ako sundan pagkatapos ng kaunting chat? Sagot ni Yura na may masamang ngisi bago isara ang mga pinto ng kotse. Nakasimangot, kasunod na sinabi ni Bea, hindi ako sigurado kung ano ang iyong hinahangad, ngunit kung ito ay talagang wala, pagkatapos ay tinatawagan ko si Sheldon ngayon upang sabihin sa kanya na ang lahat ay mabuti. Sa sandaling nakikita ang kanyang cellphone, gayunpaman, inagaw ito ni Yura mula sa kanya. Sa sandaling ginawa niya iyon, maraming tao ang sumugod sa gusali na pumapalibot sa kotse sa ilang segundo. Tumawag ka, ngayon bakit mo gagawin iyon? Pagkatapos ng lahat, tulad ng nasabi ko na, sasabay ka sa akin sa sasakyan mamaya, pinsan. Takot na takot ni Yura. Kaya niloko mo ako. Nakipagsabuatan ka ba sa aking tiyuhin at sa iba pa upang akayin ako sa iyong bitag? May ideya ka ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Sabi ni Bea. May ideya ba? Haha, sa ilalim ng ganitong pangyayari. Pinsan, talagang hindi ako mapakali tungkol sa mga bagay na tulad nito sa puntong ito. Ang tanging alam ko lamang ay ang mga pag-aari ng pamilya ay hindi dapat mahulog sa mga kamay tulad ng iyong sarili. Huwag kailanman, sinasabi ko. Ungol ni Yura. Mayroon ka bang ideya kung gaano katagal ako nagpaplano na maging isang tagapagmana ng pamilya? O kung magkano ang kailangan kong gawin sa lola upang masiyahan siya? Matapos ang hindi mabilang na oras ng pag-aalay kahit na mula noong bata pa ako, malapit na akong makuha ang aking mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya kasama ang aking ama. At sa wakas ay dumating ang araw. Gayunpaman kung ano ang nangyari sa pinakamahalagang sandali. Ginawa mo, ikaw, Bea, nawasak mo lahat ng pagsisikap at pantasya ko, bitch. Hollered Yura halos maniacally. Tapat na alam ni Yura kung gaano kabaliw ang kanyang kasalukuyang mga aksyon. Gayunpaman, alam niya na kapwa siya at ang kanyang mga magulang ay naubusan ng mga pagpipilian. Kailangan niyang gumawa ng mga nasabing matitinding hakbangin alang-alang sa kanyang hinaharap na mga prospect. Alam din niya na ang simpleng pagsisikap na pilitin ang kanyang paraan pabalik sa maging ulo ng pamilya Yaleman ay hindi mangyayari dahil personal na na-offend ng kanyang pamilya ang malakas at maimpluwensyang Crawfords. Hindi mahirap para sa kanya na isipin kung paano magpapatuloy ang pamumuhay ng kanyang pamilya sa hinaharap. Alam na nagpalakas sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang mga plano hanggang sa wakas. Bea, hindi kita papayagang magsimula ka ring magplano ng paghihiganti sa akin. Hindi mo makukuha ito. Kinalas ni Yura. Sa ngayon, naluluha na si Bea. Gayunpaman, hindi siya umiiyak dahil sa takot. Sa halip, ito ay dahil alam na niya ngayon na ang panloob ng mga familial na away tulad nito ay nangyayari pa rin. Habang ito ang kanyang nangungunang prioridad upang malutas ang mga nasabing isyu mula sa sandaling iniwan siya ni Lady Yaleman na nangangasiwa, naisipin na ang unang pagkakataon ng kanyang pag-alam na ang mga naturang salungatan ay mayroon pa ring napakatindi. Kailan ko nasabi na gusto kong maghiganti sa iyo? Sabi ni Bea sa pagitan ng luha. Hindi kailangang maglaro ng pipi, Bea. Pagmamayari mo na ang lahat samantalang ang aking pamilya ay walang nagmamayari. Hindi ba aksyon na ang unang yugto ng iyong paghihiganti? Pagkatapos kong makitungo sa iyo, ang aking pamilya at ako ay babalik na namamahala sa pamilyang Yaleman. Magpapahinga lang ang aking pamilya kapag wala ka na sa larawan. Sagot ni Yura bago i-unlock ang mga pinto ng sasakyan at hilahin siya palabas. Oras upang lumipat ng mga lokasyon. Siguraduhing bantayan mo siya ng maayos. Utos ni Yura. Huwag masyadong maging masaya, Yura. Hindi mo magagawang mana lang ang pamilya matapos akong dakpin. Kung sa bagay, hindi pa nga nakabalik sina Lola at Gerald. Kapag bumalik sila, magsisisi ka.
Bukod marahil ay nagmamadali si Sheldon ngayon kaya mas mabuti mong isipin ang ginagawa mo habang kaya mo. Sabi ni Bea. Naisaalang-alang ko na siya habang pinaplano ang lahat ng ito. Hindi siya sasama, magtiwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin Bea, alam mo bang mayroon siyang apo na lubos niyang sambahin? Nag-aaral siya sa isang kindergarten sa isa sa mga gusali ng pamilya Yaleman na alam mo. Kung walang anumang mga issue, dapat na kinakausap siya ng aking ina tungkol dito ngayon. Haha, ang lumang umuto na iyon ay sigurado na manatiling tahimik para sa mabuti. Kaya sumuko ka na lang, Bea. Sigaw ni Uriah na may isang napakapangit na ekspresyon na naaangkop sa kanyang kasamaan. Kabanata 862. Nasa oras na iyon nang magsimulang magring ang telepono na kabilang sa isa sa mga nasasakupang Uriah. Si Jilong, G. Yaleman, sabi ng nasasakupan. Kaya talagang kumampi ka sa Long pamilya ngayon. Talagang nabaliw ka, Uriah. At hindi lang ikaw tiyahin at tiyo ay nawala na rin siguro ang kanilang pag-iisip. Hindi makapaniwalang sabi ni Bea. Ilayo mo na lang siya. Utos ni Uriah habang kinawayan niya ang isang kamay ng walang pasensya bago sinagot ang tawag. Ang lahat ay maayos, Jilong. Hindi mo makakalimutan ang pangakong ipinangako mo sa akin. Pero syempre wala ako. Hindi ko makakalimutan ang ganoong pangako, G. Yaleman. Malapit na ang gabi sa bahay ng pamilya Yaleman at tila walang napansin ang anumang partikular na hindi normal. Gayunpaman, maraming mga miyembro ng pamilya ang napansin na si Bea ay nawala sa buong araw, partikular ang pangalawang tiyahin at ang kanyang pamilya na naghihintay na gamutin sina Bea at Catherine sa isang pagkain. Dahil sa kanyang pagkawala ng halos lahat ng araw, simpleng ipinapalagay nila na si Bea ay sobrang abala. Nang tanungin nila kapwa Catherine at Sheldon tungkol sa kanyang kinaroroonan, ni hindi alam kung nasaan siya. Maya-maya, lumabas si second tita mula sa opisina ni Bea na nagbitiw sa pag-iling habang umiling. Kung alam ko lang na magtatapos siya sa pagiging pinuno ng pamilya, mas mahusay ko siyang tretuhin. Sa kung gaano katens ang aming kasalukuyang relasyon, nagtataka ako kung ang pagpapagamot sa kanya sa isang pagkain ay magbabago kahit ano. Tuldok-tuldok. Hindi nagtagal ay lumipas ang araw at sa umaga ng ikalawang araw, naghintay muli sa harapan ng tanggapan ni Bea ang pangalawang tiyahin at ang kanyang pamilya. Gayunpaman kahit papalapit na ang tanghali, walang anumang palatandaan ni Bea kahit saan. Nay, umalis na lang tayo, marahil ay walang point sa atin na naghihintay ng ganito. Kung tutuusin, iba na si Bea ngayon. Siya ang pinakamakapangyarihang malaking pagbaril doon sa Hilaga. Bakit handa pa rin siyang dumalo sa amin? Sinabi ni Isabel, hindi nasiyahan sa kanyang tono. Kung tutuusin, napakabilis ng pagtaas ng rango ni Bea kaya't labis nitong ikinagalit ni Isabel. Ni hindi niya may kategorya ang pakiramdam bilang simpleng pagkainggit. Bilang isang babae, alam ni Isabel na gagawin ni Bea ang pagmamalaki ng pamilya kung siya ay ikasal sa isang mayamang pamilya. Kung damaykit lang siya doon, hindi magiging masalimuot na damdamin ngayon si Isabel. Ngunit syempre, kailangan niyang gumawa ng paraan upang maging isang napakalakas na pagbaril. Siya ay tunay na isang malakas at independenteng boss. Matapos itong pag-isipan saglit, napagtanto ni Isabel na hindi na siya maaaring mainggit dahil may literal na zero na pagkakataon na maibalik niya muli si Bea. Sa katunayan, kung nasiyahan niya si Bea, may pagkakataon na makakaya pa rin niyang maging pangalawang pinakamahalagang babaeng boss sa lugar. Ngayon ay magiging isang magandang pakiramdam pagpasensyahan mo, Isabel. Tuldok-tuldok. Kung sa bagay tulad ng sinabi mo, iba na si Bea ngayon sabi ni second tita. Tulad ng sinabi niya rito, sumugod si Catherine. Magandang umaga, Catherine. Bakit wala si Bea dito? Tanong ni second tita. Gusto kong itanong sa iyo ang parehong bagay. Hindi ba dumating si Bea sa trabaho? Sagot ni Catherine sa balisa na tono. Narito na kami kahit 3 oras. Hindi man natin siya nakita. Paliwanag ni Isabel. Gaano kaiba? Nabigo akong makipag-ugnay sa kanya sa telepono mula kahapon at hindi rin siya nakita ni Sheldon. Saan siya mapunta? Kilala siya, malamang na hindi niya patayin ang kanyang telepono kahit na siya ay abala. Sabi ni Catherine. Narinig iyon, nagkatinginan sina second tita at Isabel. Matapos ang isang maikling sandali, tinanong ng pangalawang tiyahin, maaaring may nangyari sa kanya. Napatay pa rin ba ang telepono niya kahit ngayon? Walang magawa, tumango si Catherine, oo. Hindi pa sa buong panahong ito. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ng pangalawang tiyahin, hindi sigurado kung paano ay proseso ang biglaang pagliko ng mga kaganapan. Kahit na natagalan ito, hindi nagtagal ay kumalas siya rito at sinimulang aliwin si Catherine. Huwag kang mag-alala, Catherine. Kung tutuusin, ang parehong impluwensyal at makapangyarihang Bea ngayon. Sigurado akong mabuti siya. Hintayin lang natin ng medyo mas mahaba. Kung hindi siya agad babalik pagkatapos makakaisip kami ng iba pa.
Sa pagmamalasakit ng ina na nakalarawan sa mga mata ni Catherine, maaari lamang siyang tumango ng bahagya sa kanyang mungkahi. Sa pamamagitan nito, kahit na ang pangalawang araw ay naganap. Pagkatapos ang pangatlo at ang ikaapat, ano ang sinabi ng pulisya? Tinanong ni Yuma, ang panganay na anak na nagmamadali. 7 araw na ngayon mula nang mawala si Bea at ang natitirang mga Yalemans ay nagkakaroon na ng isang pagpupulong ng pamilya. Hanggang sa puntong ito, wala pa kaming nakitang anumang mga pahiwatig. Ano sa lupa ang maaaring nangyari kay Bea? Panipi. Kabanata 863. Ang pagkawala ni Bea ay naging sanhi ng isang malaking kaguluhan sa mga naninirahan sa Yanken, at kasama rito ang maraming malalaking pagshot mula sa Jacksonville. Dahil alam nila na wala si G. Crawford, personal nilang pinadalhan ang kanilang sariling mga sakop upang hanapin si Bea pansamantala. Habang pinaghihinalaan nila ang ilang mga tao na kasangkot, sa huli, walang sapat na mga pahiwatig upang sumama. Parang nawala lang si Bea sa manipis na hangin. Kahit na si Catherine mismo ay nais na makipag-ugnay sa mga Crawfords mula sa North Bay, si Bea lamang ang may kakayahang makipag-ugnay sa kanila. Walang ibang alam kung paano makarating sa kanila. Hindi man nila sigurado kung buhay pa si Bea. Pagkatapos ng lahat, 7 araw na mula nang makita siya ng sinuman. Mula sa araw na napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patay na, si Catherine ay nagkaroon ng sobrang haggard na ekspresyon na nakaukit sa kanyang mukha. Ngayon, ang mga miyembro ng pamilya Yaleman ay natipon lahat upang talakayin kung paano umasenso sa pagkawala ni Bea. Kahit na ang lahat sa pagpupulong ay solemn, si Catherine mismo ay umiiyak ang kanyang mga mata. Walang nagsalita kahit isang salita at lahat ay nagpapababa ng ulo habang nakaharap sa nami-magating ina. Sa mga Yalemans, gayon paman, lihim na napangiti sina Yer at Rose habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Ang plano ay gumana ng walang kamali-mali. Pagkatapos ng lahat, sa tulong ng Longs, syempre hindi sila makakahanap ng anumang mga pahiwatig mula sa kanilang mga pagsisiyasat. Kahit na ang iba ay alinman sa alinlangan sa kanila, kasama ang mga Longs sa kanilang panig, walang sino man ang maaaring hawakan ang parehong ina at anak na lalaki. Ginang, Yaleman. Parehong bumalik sina G. Crawford at ang chairman. Excited na anunsyo ng isang lingkod. Ano? Sa wakas ay bumalik si Gerald. Sabi ni Catherine habang nag-joke siya at sumugod sa labas. Maraming iba pang mga Yalemans ang sumunod din sa kanila, lahat ngunit si Yer at ang kanyang ina. Panipi tuldok. Mom. Gerald's back. Sabi ni Yer habang napangangahabang nanginginig. Huwag matakot. Walang kinakatakutan. Kaya paano kung bumalik sila? Kinalma ni Rose ng mahinahon. Narinig iyon, mas tiniyak ni Yer na ang kanilang plano ay gagana pa rin sa huli. Si Gerald mismo ang tumutulong kay Lady Yaleman palabas ng kotse. Sa kabila ng kanyang edad, sinamahan niya si Gerald sa nakaraang 8 araw. Ito ay natural para sa kanya na maging ito pagod. Nang makita niya ang ibang mga taga-Yalem na lumalabas upang salubungin ang kanilang pagbabalik, babatiin na niya sila nang umirap si Catherine sa kanya bago hawakan ang kanyang braso at nagmakaawa, G. Gerald. Salamat sa Diyos, sa wakas ay bumalik ka. Pakiusap. Kailangan nating iligtas si Bea. Makatipid. Ano ang ibig mong sabihin na iligtas siya? Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Kuminahon ka, Catherine. Ngayon ay ipaliwanag ng marahan sa amin. Ano ang mali? Dagdag ni Lady Yaleman. Bea, nawala siya ng 1 linggo ngayon. Hindi namin siya matagpuan talaga. Ano? Sagot ni Gerald, natigilan. To think na may mangyayari talaga kay Bea sa loob ng 8 araw na pagkawala niya. Pag-elaborate. Ano ang humantong sa kanyang pagkawala? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Sabik na sabik si Gerald dahil sa partikular na mahalaga sa kanya si Bea at ang kanyang pamilya. Tikas sa kanya na mag-alala kung may mangyari sa anuman sa kanila. Narinig iyon, sinabi ni Catherine sa kanila ang kabuuan ng alam niya. Napakagandang dalaga ni Bea, halos hindi siya makasakit ng sinuman. Sino ba ang gugustuhin na saktan siya? Sabi ni Catherine. Huwag muna tayong maging pesimistic, tita. Magpadala ako ng ilan sa aking mga kalalakihan upang masimulan ang pagsisiyasat sa bagay na ito kaagad. Huwag mag-alala, para sa kung sino man ang salarin, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay magsisi sa kailanman na ipanganak sa mundong ito kung dapat na inilagay nila ang kanilang mga daliri sa kanya. Idineklara ni Gerald habang nagpatuloy sa pagsuporta kay Lady Yaleman hanggang sa bahay. Ano ang dapat nating gawin ngayon, nanay? Sabi ni Yer habang nagsimula siyang manginig ng marahas. Habang ang ina at anak ay unang ipinapalagay na si Gerald ay isang taong malambing ang puso, ang kanyang mga mata na may dugo na nagmula sa kanyang pagkabalisa upang makita ang mga salarin na matapat na takot sa kanilang dalawa. Ang reaksyon niya ay hindi man malapit sa kanilang naisip. Naisip nila na siya ay mawawala at kinakabahan matapos malaman ang tungkol sa pagkawala ni Bea.
Hindi nila akalain na naipapahayag niya ang ganoong kabastusan at kalupitan. Si Rose mismo ngayon ay nakakaramdam ng takot, iniisip kung ano ang mangyayari kung malaman ni Gerald na sila ay kasangkot. Magwawakas ba siya ng pinsala sa kanilang buong pamilya? Kabanata 864. Kahit na ang pag-iisip ng nag-iisa dito ay nakakatakot, pinanatili siyang cool ni Rose. Huwag mag-alala, kikilos lang kami ng naaayon. Kahit na ang lungs ay hindi kasing lakas ni Gerald, ang kanilang pamilya ay nanalo pa rin sa mga tuntunin ng laki at kasaysayan. Sigurado akong hindi ganoon kadali para kay Gerald na maamoy tayo. Di nagtagal, nagpalabas ng utos si Gerald para sa lahat ng miyembro ng pamilyang Yaleman na manatili sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman maliban kung payagan silang umalis. Mayroong isang bagay na hindi ko sigurado kung sasabihin ko sa iyo, G. Crawford, sabi ni Philip kay Gerald sa isang pribadong silid sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman pagkalipas ng kaunti. Ipagpatuloy mo, sagot ni Gerald habang tumatango. Sa lahat ng katapatan, nahahanap ko si Yer at ang kanyang pamilya na medyo naghihinala. Kung tutuusin, malinaw na may motibo silang gumawa ng ganito, sabi ni Philip. Sa ganoon tumango si Gerald bago sumagot, sa totoo lang. Pinaghihinalaan kong sila rin ang may kasalanan. Nag-order na ako ng ilang mga tao upang siyasatin ang higit patungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay medyo natahimik sa oras na ito, salungat sa kung paano sila karaniwang kumilos. Ito ay simpleng pakiramdam off. Habang iyon ang vibe na nakukuha ko sa kanila, inaasahan kong hindi sila kasali sa oras na ito. Sa sandaling iyon, kumatok sa pintuan si Sheldon bago pumasok. Wala kang pahinga mula nang bumalik ka, Ginoo. Dapat pagod ka na. Inutusan ko ang isang lingkod na magluto sa iyo ng sopas, sabi ng mayordoma. Salamat, Sheldon. Kamusta lola ko, tama ba ang ginagawa niya? Tanong ni Gerald. Si Lady Yaleman ay labis na nalulumbay. Tuldok-tuldok. Siya ay pinakamahabang umiiyak, Ginoo. Gayunpaman, nagpapahinga na siya, paliwanag ni Sheldon habang inilalagay ang mangkok ng sopas bago si Gerald. Tulad ng pagtikim ni Gerald ng sopas, binuka ni Sheldon ang kanyang bibig kahit na walang mga salitang lumabas. Sa huli, pinigilan niya ang sabihin. Sa pagsasalita nito, Sheldon. Naaalala ko ang sinabi sa akin ni Bea bago ako umalis ng isang linggo na ang nakararaan. Kung natatandaan ko ng tama, sinabi niya na nais niyang tulungan ang mga Yalemans na malutas ang isyu sa mga pautang sa ibang bansa. Tuldok-tuldok. Nagawa ba niya itong malutas sa anglong pamilya? O may nangyari ba sa kanya bago pa siya makapagawa? Tanong ni Gerald habang ibinababa ang kanyang mangkok ng sopas sa sandaling iyon. Ha? Oh, hindi, G. Crawford, siya, hindi ito nalutas sa oras. Tuldok-tuldok. Nangyari ang insidente bago niya nagawa, sagot ni Sheldon. Nakita ko. Sige na at magpahinga ka muna sa ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Magagawa ko, G. Crawford. Masisiyahan ka sa iyong sopas habang mainit. Tuldok-tuldok. Tiyak. Sagot ni Gerald habang pinapanood ang paglabas ni Sheldon ng silid. Susuriin ko kaagad ang matandang iyon, sabi ni Philip sa isang malamig na tinig sa sandaling umalis si Sheldon. Mismong si Gerald ang tumingin sa sabaw bago umiling. Sa narinig ko, ang taong iyon ay palaging matapat at matapat sa kanyang buong buhay. Siya ay masigasig din kahit na siya ay isang kaayla-hilakbot na sinungaling. Dapat ay gumawa siya ng isang bagay na labis na nakakahiya para sa kanya na hindi niya ito may parating. Sabi ni Gerald habang itinapon ang mangkok ng sopas sa isang malapit na dustbin. Matapos maranasan ang maraming bagay, hindi na si Gerald ang madamdamin at walang muwang tao na dating siya. Pagkatapos ng lahat, nakilala na niya ang napakaraming masasama at masasamang tao na naglagay sa kanya sa pinakamapanganib na mga sitwasyon. Sa kabila nito, medyo nag-aatubili pa rin siyang maniwala na ang mga mula sa pamilyang Yaleman ay may bahagi sa lahat ng ito. Habang hindi siya partikular na nagkaroon ng magandang relasyon kay Rose at sa kanyang pamilya, sa huli, sila pa rin ang kanyang matatanda. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi siyang gawin ang unang hakbang hanggang sa makita ang konkretong ebidensya. Sa isang perpektong senaryo, mas gugustuhin niyang mas gusto ang mga salarin na aminin sa kanilang mga pagkakamali at dahil dito, iwasto sila. Gayunpaman, alam niya na ang posibilidad ay wala lang. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng malinaw na mga tao na napakalayo sa gilid na handa nilang saktan ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Ito ay halos tulad ng kung pinipilit nila Gerald na gumamit ng mga masasamang taktika sa kanila ng sadya alang-alang malutas ang issue. Hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Pilitin lamang ang katotohanan sa kanila. Utos ni Gerald. Dahil handa silang ngayon na direktang saktan siya, si Gerald ay lalong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Bea. Nauna nang ipinalagay ni Gerald na hindi nila sasaktan si Bea dahil makakakuha pa rin sila ng parehong mga benepisyo sa pamamagitan ng pagiging malapit sa kanya.
Ano pa, pamilya pa rin sila sa huli. Tiyak na wala silang gagawa upang saktan talaga si Bea, tama ba? Bilang ito ay naging napinsala sa kanya ay isang napakaposible na senaryo. Sa katunayan, mayroon ding posibilidad na siya ay patay na. Ang kanyang palagay sa oras na ito ay bumagsak ng napakalayo. Ang mga salarin ay tiyak na may drive pa rin upang sirain pareho siya at si Bea. Kaagad, sigaw ni Philip nang lumingon ito sa sulok ng silid na may mahigpit na tingin. Ang ilang mga nakakatakot na mukhang mga sakop niya ay nakatayo roon sa buong oras. Sundan mo ako, ungol ni Philip nang akayin niya sila palabas ng silid. Kabanata 865. Ma, hindi ba tayo masyadong malupit? Gerald's not to try fled with. Kung ang katotohanan ay makalabas at napagtanto ni Jessica na kami ay kasangkot sa loob ng kanilang sariling silid, si Yer ay nakikipag-usap ngayon sa isang labis na nag-aalala na pamamaraan sa kanyang ina. Bilang tugon, biniro ni Rose para sa 1 sentimo sa 1 libra. Hindi ito tulad ng matutulungan natin ito. Nauubusan na kami ng mga pagpipilian mula sa sandaling nagpasya kaming agawin ang karapatang manahin ng pamilyang Yaleman mula kay Bea. Sa pagkamatay ni Gerald, wala na kaming mga kaaway. Kung papalorin tayo, ang mga pag-aari sa hilaga na ibinigay ni Gerald kay Bea ay maaaring mahulog sa ating mga kamay. Paniniguro ni Rose. Sa ngayon, maaari lang namin ipanalangin na huwag magulo si Sheldon. Kung sa bagay, alam ko kung gaano ang tiwala ni Gerald sa mayordoma na iyon. Dagdag pa ng kontrabida na ina. Ngunit paano kung may malaman tungkol sa lason? Huwag mag-alala, ang lason na pinili ko ay parehong walang kulay at walang amoy. Bukod kahit na may nakakakita ng lason, si Sheldon ang isang teknikal na pumatay kay G. Crawford. Kung darating ang sandali, tiyak na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paliwanag ni Rose sa isang masamang pamamaraan habang naninangkit ang mga mata. Naiintindihan ko, ina. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, gayunpaman, agad na bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao na bihis na nakasuot ng itim ang sumugod. Ano ang ginagawa mo lahat? Sigaw ni Rose habang kapwa siya at ang kanyang anak ay nagsisimulang kabahan. Sa halip na sumagot, tinakpen kaagad ng mga kalalakihan ang kanilang mga ulo ng mga itim na talukap na pinagsama ang anumang hiyawan na tinangka nilang gawin. Nang sa wakas ay tumigil sila, si Felipe ay nakatayo sa harap nila. Kahit na ang duo ay paunang naisip na maaari silang maghang sapat na sapat para sa pagsuko ni Philip at ng kanyang mga tauhan, ang kailangan lamang ay kalahating oras para sa kanya at sa kanyang mga nasasakupan upang maluwa nila ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng lahat, si Philip at ang kanyang mga tauhan ay bihasa sa pagpapahirap sa mga tao. Parehong napakalaking takot ngayon, alinman sa kanila ay hindi naglakas loob na magsinungaling sa mukha ni Gerald. Di pakiusap, Gerald. Ang may gustong saktan ka ay si Shane. Siya ang nagbigay sa amin ng ideya. Tsaka kasama niya si Bea ngayon. Wala na rin kaming pagpipilian. Alam mo kung hindi namin sinunod ang kanyang mga utos, papatayin ka na niya ngayon. Hindi kami kasali sa proseso ng pagpaplano ng pagkidnap, Gerald. Sinabi ni Rose, ngayon na sabik na siya ay nanginginig na halos hindi mapigilan. Sa kanyang pag-iisip, inamin niya ngayon na tinignan niya kung gaano kalupit ang makukuha ni Gerald. Pasimpleng ipinapalagay ni Rose bago ito na hanggat wala siyang sapat na katibayan, hindi siya kikilos ng walang habas. Kung gaano siya kamali, kung sa bagay pinaghihinalaan sila ni Gerald mula sa simula pa lang. Inaasahan kong hindi mo ipalagay na malaya kasabat sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng lahat ng mga sisi kay Shane. Ano man, maririnig ni Lola ang tungkol sa lahat ng ito bukas. Malalaman niya kung paano ka parusahan. Tulad ng para sa lungs. Hindi ko sila papakawalan sa oras na ito. Malamig na ungol ni Gerald. Ngayon, maging matapat. Saan tinago ni Shane si Bea? Ilang sandali pa ay sa isang malabo na silid sa loob ng isang liblib na pabrika nang sumigaw si Shane, Beach. Lagdaan mo na lang ang bagay na damned. Sa sandaling ito, tinali ni Shane si Bea sa isang upuan habang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nakabantay sa lugar. Sumuko ka na lang. Galit na ungol ni Bea. Bilang tugon, diretso siyang sinampal ni Shane sa pisngi. Bea, may hangganan sa pasensya ko, alam mo. Kung umabot sa isang punto kung saan sa palagay ko ay sobra ka ng abala upang maging kapaki-pakinabang, papatayin ka lang namin dito at ngayon. Binalaan ng masama si Shane. Please. Hindi ako tanga, Shane. Na para bang pinakawalan mo ako pagkatapos kong pirmahan ito. Inisya ni Bea. Ang mga mata ni Shane ay naging dugo sa pagkakataong marinig niya iyon. Kapag ang kontrata bago siya pirmahan, makakakuha siya ng ilang mga pag-aari na pagmamayari ni Bea. Tulad ng sinabi niya, sa sandaling nangyari iyon, walang ganap na paraan na palalabasin niya ito ng buhay. Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin.
Tawagan ang pangalawang kapatid at ang iba pa. Maaari silang kumilos ngayon. Tagumpay. Gayunpaman bago nila ito gawin marahil ay hahayaan ko muna silang mag-enjoy sa kanilang sarili. Kung sa bagay, ikaw talaga ang kagandahan, Bea. Malisyosong sabi ni Shane. Kagad, Jilong. Sabi ng mga nasasakupan niya habang nagtatawanan silang lahat. Sa pamamagitan nito, isa sa mga nasasakupan ay naaktibo ang kanyang walkie-talkie bago sinabing, umakyat ka na ngayon. Gayunpaman kahit na lumipas ang ilang segundo, walang tugon. Nang hanapin ito na kakaiba, tinawag niya ang ilang mga tao na naipwesto upang tumayo sa ibaba. Wala rin reply. Anong nangyayari dito? Tumungo sa baba at tingnan. Utos ni Shane. Kabanata 866. Ang pagsunod sa kanyang mga order, ilang mga sakop pagkatapos ay bumaba ng hagdan. Gayunpaman kahit bumaba na sila, walang kasunod na ingay. Tahimik ang lahat. Napakatahimik. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Shane na may isang bagay na labis na hindi maganda. Ikaw dyan, manatili kang gwardya dito. Ang natitira sa iyo ay sumusunod sa akin sa ibaba. Utos kay Shane habang ang isang nag-iisang nasasakupang nakatayo sa atensyon sa silid habang ang iba sa kanila ay bumababa sa hagdan kasama si Shane. Sa sandaling dumating si Shane sa huling hakbang, gayunpaman tumigil siya. Itim na itim ang silid at walang tunog na maririnig. Bago pa siya makapagpatuloy sa karagdagang, naramdaman niya ang matalim na sakit sa likod ng kanyang ulo. Maaari lamang niyang ipalagay na may isang tao na binasag ang kanyang ulo ng isang paniki bago siya tuluyang namatay. Gabi na nang tuluyan nang bumalik si Gerald at ang sobrang pagod na Bea sa silid ni Bea. Nang makatulog siya halos kaagad, tinakpen siya ni Gerald ng kumot bago lumabas ng silid. Nakatayo sa labas mismo ng kanyang silid ay isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim na suit. Manalo ka. Tiyak na mahihirapan ang Long na matulog ng payapa ngayong gabi, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat nawala lang sa kanila ang kanilang pinakamay kakayahang tao. Tulad ng inaasahan, hinahanap nila si Shane habang nagsasalita kami. Nakangiting sabi ni Philip. Sa katunayan, bakit hindi natin hayaan na maghanap din sila sa kanya ng 7 araw din? Isipin ang kanilang mga reaksyon pagkatapos ng 1 linggo nang wala ang kanilang mahal na apo. Nagdagdag ng isa pang nasasakupan. Wala talaga akong oras na makialam sa Longs sa 1 linggo. Speaking of the Longs, ipinagdiriwang nila ang ilang uri ng okasyon bukas, tama ba? Perpekto dahil binigyan kami ni Shane ng napakalaking regalo sa pamamagitan ng pagbabante kay Bea ng 7 araw ng diretso, magtungo kami sa okasyong iyon bukas na may sariling regalo. Sabi ni Gerald na may malamig na titig sa mga mata. Ihanda mo siya, Roger, G. Crawford. Kinabukasan sa manor ng Long pamilya nang tanungin ni Master Long kumusta ang sitwasyon. Mayroon bang alinman sa iyo na naghanap upang makahanap ng Shane? Si Master Long mismo ay may suot na formal na suit. Kung sa bagay, ipinagdiriwang nila ang isang espesyal na okasyon ngayon. Marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ang darating kasama ng marami pang kilalang panauhin. Habang ang kapaligiran ay medyo maligaya, lahat ng mga mula sa Long pamilya ay matapat na napuno ng pag-aalala at pagkabalisa. Wala pa kami, Master. Gayunpaman, mula sa kung ano ang maaari nating sabihin, ang mga Yalemans ay dapat na nasa likod nito. Kung sa bagay, naisave si Miss Bea kagabi. Gayunpaman nang tumungo kami sa pamilyang Yaleman upang mag-imbestiga, wala kaming makitang kahit isang bakas sa kanya. Sabi ng mayordoma ni Master Long. Ang pamilya Yaleman ay hindi gaanong may kakayahan. Bukod, hindi nila kailanman managinip ng kahit na subukan na tumayo laban sa Long pamilya. Ang gumawa nito marahil ay kapatid ni Jessica, si Gerald. Sagot ni Master habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Gerald. Sabi ng mayordoma, natigilan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naririnig ko ang kanyang pangalan. Mula sa kung ano ang naaalala ko, tila may mga galit siya laban kay G. Eunice noong Mayberry. Tuldok-tuldok. Ano pa tila naroon si Gerald nang nawala si G. Eunice sa lalawigan ng Salford, dagdag ng mayordoma. Narinig iyon, mahigpit na dinaikit ng Master Long ang kanyang stick na paglalakad. Ang magkakapatid na Crawford ay sadyang-sadyang nakatayo laban sa Longs. Gaano kaawa si Eunice? Hanggang ngayon wala akong ideya kung sino ang naging sanhi ng pagkawala ni Eunice. Nang maglaon, ito ay ang magkakapatid na Crawford muli. Ungol ni Master Long habang nagmumula ang tingin. Mukhang kailangan ko silang makilala ng personal minsan. Kung sila talaga ang may kagagawa na naging sanhi ng pagkawala ni na Eunice at Shane, wala akong pakialam kung anong uri ng maimpluwensyang taga-suporta ang mayroon sila. Magbabayad sila ng mabibigat na presyo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Guro, dumating na ang mga mula sa pamilya Quarrington. Anunsyo ng isang lingkod habang papalapit sa lalaking malalim pa rin ang sama ng loob. Gayunpaman, agad na lumipat ang kanyang kalooban sa sandaling napagtanto niya kung sino ang narito.
Sa isang tuwang-tuwa na tango, sinabi niya pagkatapos, "Bueno, bilasan mo sila at pasok." Sa kanilang kasalukuyang lakas, ang Long ay napakahina pa rin upang labanan ang magkakapatid na Crawford. Kung ang Longs ay tunay na nagnanais na ibagsak ang magkakapatid, kung gayon ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian upang makamit iyon ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Hindi ba tayo maaaring tumanggi na lumahok, Gia? Sa labas ng manor ng Long pamilya, ilang kababaihan ang kinakabahan na nagmumungkahi laban sa pagsali sa espesyal na okasyon ng Long pamilya. Ano ang dapat matakot? Habang hindi ko rin nais na narito, kailangan kong pumunta sa ngalan ng aking ama mula nang yayain ng Long ang aking buong pamilya. Bukod, ako ang may mga galit sa kanila ngunit hindi ako halos matakot. Bakit kayo ang natatakot? Sabi ni Gia habang nakatingin kay Marilyn at iba pa niyang mga kaibigan. Sa gayon, ang Longs ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Yanken. Siyempre kinabahan ako sa pagpunta sa isang lugar tulad nito. Tuldok-tuldok. Bukod, tingnan ang paligid sa amin. Lahat ng tao roon ay malamang na mabaril. Sagot ni Marilyn sa nanginginig na boses. Aba, nandito ako, hindi ba? Palagi kitang pinagsasama sa nakaraan kaya't isasama mo ako sa oras na ito. Sabi ni Gia sa isang mapaglarong tono. Mabuti. Papasok kami sa iyo. Sagot ni Marilyn habang nakalabas ang dila. Ha, hoy Marilyn, Gia, tumingin doon. May isang pangkat na mga marangyang kotse na darating sa ganitong paraan. Nagulat ang isa sa mga kaibigan ni Gia habang nagtuturo sa mga kotse na nagmamaneho patungo sa pintuan ng manor. Kabanata 867. Paano tunay na marangyang? Nagtatakang dagdag na ibang babae. Nagtataka upang malaman kung anong uri ng malalaking pagshot ang nagtaboy ng mga mamahaling mukhang kotse, pinili ni Marilyn at iba pa na maghintay malapit sa pintuan upang makita kung sino ang makalabas. Ang ilan sa kanila ay nakakuha din ng kanilang mga compact mirror at nagsimulang hawakan ang kanilang makeup. Kung sabagay kung ang mga nakakalabas ng kotse ay mayaman, mga batang tagapagmana, sino ang sasabihin na hindi sila matatapos sa pagkahulog sa isa sa kanila? Haha, maya-maya, isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod ay lumabas mula sa mga kotse bago tuluyang buksan ang pinto sa pinakamahal na mukhang kotse. Lumabas ng isang pamilyar na mukhang mayamang tagapagmana. Tuldok-tuldok. Hoy, hindi ba Gerald iyan? Tanong ni Marilyn, natigilan sa nakikita. Gia, iyon si Gerald, hindi ba? Paulit-ulit na sinabi ni Marilyn nang magsimula siyang mag-hopping sa pwesto. Bilang tugon tumango si Gia bago sinabi, ito na. Diyos ko, Gerald. To think that he really has a team of car, ano nga ba ang nangyayari dito? Ang pagkabigla niya ay ginagarantiyahan mula noon, nalaman lamang ni Marilyn na mayaman si Gerald. Ang nakikita niya ngayon ay nasa ibang antas. Hindi niya inaasahan na si Gerald ang magkakaroon ng panig na ito sa kanya. Mismong si Gerald ay malinaw na walang kamalayan na si Gia at ang iba pa ay binabantayan siya. Pinanood ng mga batang babae habang pinangunahan ni Gerald ang kanyang mga nasasakupan hanggang sa pasukan ng Long Family Manor na puno ng sigla. Personal bang inanyayahan ng Long pamilya si Gerald o kung ano man? Sigaw ni Marilyn na tuwang-tuwa. Walang paraan na maaaring magkaroon sila, may nararamdamang bagay. Halika isa, magpalapit tayo at tingnan. Sabi ni Gia. Sa pamamagitan nito, hinawakan ni Gia si Marilyn na mukhang baffled pa rin sa kamay, at magkasama, sila ay tahimik na pumasok din sa manor. Pagpasok nakita nila ang parehong partido na tila magkaharap. Ikaw si Gerald, di ba? Sa naaalala ko, hindi ka namin inimbitahan ng aking pamilya. Sinabi ng mga mula sa Long pamilya na may mga galit na tono. Manalo ka. Gaano ka ballsy na lumapit? Kumiga ka. Nasaan si G. Shane Long? At si G. Eunice din? Inagawan mo ba silang dalawa? Sigaw ng isa pang Long na hindi mapigil ang mapang-uyam ng malamig kay Gerald at sa mga tauhan niya. Ngayon hindi na kailangang maging bastos. Paano mo masasabi ang sino man sa iyo nang walang ebidensya? Paano kung hindi kasama si G. Crawford? Sinabi ni Master Long habang siya ay nagpakita, sumenya sa mga miyembro ng kanyang pamilya na umatras. Tumingin siya kay Gerald na may coy smile sa mukha bago sinabi na ngayon hindi ba tama, G. Crawford? Natatakot akong tama sila, Master Long. Ako ay aktibong kasangkot sa parehong kaso ni Eunice at Shane. Sagot ni Gerald habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Sabi ni Master Long nang maramdaman niyang mabilis na kumaibat ang mga eyelids niya. Ang mga mata ng ama ni Shane ay naging dugo sa sandaling narinig niya ang pagtatapat ni Gerald. Ikaw bastard, kaya talagang kayo ay magkakapatid na Crawford sa parehong kaso. Ano ang ginawa mo sa parehong Eunice at Shane? Malamig na ungol ng ama ni Shane. Manalo ka. Bago ito, nais kong pag-usapan ang tungkol sa ilang mga hindi nalutas na isyo na sa tingin ko ay kailangang hawakan ngayon.
Kayong mga Longs ay nagawa ng maraming masasamang gawain sa buong taon at tungkol sa oras na nabayaran mo ang iyong utang. Inisya ni Gerald. Isang utang. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng maraming tao ang nagsimulang talakayin kung ano ang ibig sabihin ni Gerald sa kanilang sarili, si Marilyn mismo ay nanunood ng tanawin na inilantad kasama ang iba pang mga batang babae. Pinapanood siya ngayon, si Gerald ay mukhang halos banyaga sa kanya. Tulad ng nangyari, si Gerald ay dumating dito ngayon upang harapin ang mga Long. Damn, who the hell even is Gerald? Paano siya posibleng tumayo laban sa Long? O nakasulat lahat dito? Sinabi ni Gerald habang ang isa sa kanyang mga sakop ay naglalakad pasulong na may isang kasunduan sa kanyang mga kamay. Ito ay isang kasunduan na nilagdaan ng unang batang master ng Long pamilya, si Shane. Labis niyang ikinagalit ang pamilya Crawford at sa makatuwid ay nagpa siya na bayaran ang pamilya Crawford. Ang lahat ng mga pag-aari ng Long pamilya na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay opisyal na magiging kabilang sa pamilyang Crawford. Matapos basahin ang kasunduan, ramdam ni Master Long na mabilis na kumaibat ang kanyang labi na nagsimula itong sumakit. Si Shane ang namamahala sa hindi bababa sa isang katlo ng mga pag-aari ng Long pamilya. Ito, malinaw itong blackmail. Sigaw ni Master Long. Hold on, hindi pa ako tapos. Ang kontrata lamang na iyon ay hindi sapat upang maayos ang lahat, kalmadong sagot ni Gerald. Hindi sapat. Sa totoo lang, kung sa bagay kailangan pa ring magbayad ni Shane ng isang kabayaran na $15 bilyong. Nang marinig iyon, marami sa mga miyembro ng Long pamilya ay nagsimulang tumingin sa isa't isa ng walang magawa. Marami pang iba kasama na si Master Long mismo, ang simpleng nasulyap ng galit kay Gerald. Dalhin mo na siya. Utos kay Gerald habang ang ilang mga tanod ay bitbit ang isang sako sa silid at itinapon ito sa sahig. Kabanata 868. Sa sandaling mabuksan ang sako, nakita ng iba ang isang walang malay na binata na labis na binugbog. Shane. Sigaw ni Master Long nang kinakabahan nang makita niya kung gaano kalubha ang pagpalo sa bata. Ngayon huwag tayong maging naiinip. May iba pa, sinabi ni Philip habang siya rin ay humakbang. Sa isang mabilis na kilos, ang isang tao ni Philip ay itinapon ang isang bag kay Master Long. Pagdating nito sa kanyang paanan, bubuhos ang mga nilalaman nito. Ano ito? Ako, nakikilala ko kung kaninong mga damit ito. Ang mga ito ang uri ng damit na karaniwang suot ni G. Eunice. Sigaw ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Sigurado akong hinahanap mo siya kahit saan, di ba? Ang totoo, pinalayas ni Eunice ang isang bangin at ang mga basang damit na ito ang tanging labi na mahahanap namin, paliwanag ni Philip. Si Master Long ay sinalakay ng parehong labis na galit at kalungkutan habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Gerald, ang yabang mo at ng kapatid mo. Bullying us sa ganitong paraan. Totoo bang naiisip mo na walang taong may kakayahang tumayo laban sa iyo sa loob ng Long pamilya? Tandang padamdam. Ungol ni Master Long, ang kanyang mga mata ay namula sa dugo sa sobrang galit. Sa ganoon, mahinang ngumiti lamang si Gerald. Hindi si Gerald ang uri ng tao na madaling magalit. Sa totoo lang kung kaya niya, hindi siya gagamit ng masasamang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Kung sa bagay, hindi talaga siya nasisiyahan sa paglikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa iba. Gayunpaman, sinubukan siyang saktan siya ni Eunice sa maraming okasyon dati. Halos mapatay na rin niya si Keita. At ngayon si Shane ay kasangkot sa pag-agaw kay Bea. Ginulo nila ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang isiping nagdadala pa rin sila ng sama ng loob laban sa kanyang kapatid sa ginawa niya sa 10 taon na ang nakalilipas. Habang ang kanyang kapatid na babae ay wala ng oras upang kahit na mag-abala tungkol sa isang maliit na pamilya tulad ng Longs, si Gerald ay may lahat ng oras sa mundo. Ito ay mataas na oras na nakuha niya ang mga bagay. Tulad ng paghahanda ni Master Long upang labanan si Gerald hanggang sa mamatay, ang kanyang mayordoma ay tumakbo sa kanya habang nakahawak sa isang wireless phone. Master. May tawag. Mawala ka. Wala akong kalooban na sagutin ang damned call. Ungol ni Master Long. Hindi lamang ito anumang regular na tawag, Panginoon. Ito ay mula sa partido na iyon, dagdag ng butler na may gulp. Panipi tuldok. Pagkarinig niya nito, natigilan si Master Long at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Nilinaw ang kanyang lalamunan pagkatapos ay magalang siyang kinuha ang telepono mula sa kamay ng kanyang lingkod bago sinagot ang tawag. Oo. Matapos ang tatlong magkakasunod na yeses, binaba ni Master Long ang telepono. Gayunpaman, ang kanyang buong kilos ay tila lumipat mula sa solong tawag sa telepono. Malayo sa kanyang paunang paninindigan, tila siya ay naging mahina at halos hindi siya mukhang may lakas na tumayo pa.
Makalipas ang ilang sandali, kumalas ang kanyang hawak at nahulog ang telepono sa sahig habang agad na sumugod ang kanyang mayordoma upang alalayan siya. Nang muling bumagsak ang kanyang tingin kay Gerald, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang tawag ay nagmula sa pagdiriwang na nagsilbing gulugod ng Long pamilya. Ang nilalaman ng tawag mismo, gayunpaman, ay isiniwalat na ang gulugod na labis na pinagkatiwalaan ng Long pamilya ay gumuho ngayon. Sa madaling salita, wala nang magawa ang Long pamilya kay Gerald. Ngayon kung wala nang iba pa mangyaring pirmahan ang kasunduan. Pinag-uusapan kung saan may isa pang kondisyon sa karagdagang kasunduan. Nais ko ang lahat ng mga pag-aari na kabilang sa Long pamilya. Sabi ni Gerald. Huwag mo na siyang pakialaman pa, tatay. Basta bugbugin na natin siya. Sa katunayan, napakalaking pamilya namin na may maraming mga pag-aari. Bakit tayo dapat matakot sa kanila? Anong biglang kalokohan? Sinasabi na gusto niya ang lahat ng aming mga pag-aari. Preposterous. Dapat ay iniisip mo muna kung magagawa mo itong makalabas dito ng buhay. Habang ang sigaw ng galit ay nagmula sa mga nasa loob ng Long pamilya, itinaas lamang ni Master Long ang isang kamay, isang tanda para sa iba na patahimikan ang kanilang sarili. Ang mukha niya ngayon ay namamatay na mapatla, lumingon siya ng dahan-dahan tumingin kay Gerald bago sabihin, mabuti. Pirmahan ko ito, G. Crawford. Narinig iyon, lahat mula sa Long pamilya ay agad na natigilan. Habang totoo na ang pamilyang Crawford ay parehong makapangyarihan at maimpluwensyang, ang Longs ay tiyak na may mga paraan at kapangyarihan upang hindi man lang subukang manindagan laban sa kanila. Kahit na ang iba ay nanatiling tuliro, tanging si Master Long ang kasalukuyang nakakaunawa sa kahalagahan ng kanyang mga aksyon. Sa pag-sign sa kasunduan, ang Long pamilya ay titigil sa pagkakaroon sa loob ng Yanken. Kapalit nito, pinapayagan pa rin ang Long bloodline na magpatuloy sa pagkakaroon ng ibang lugar. Sa madaling salita, kung hindi nilagdaan ang kontrata, ang pangalan ng Long pamilya ay madaling mabubura sa planeta para sa kabutihan. Kabanata 869. Pahalagahan ang kooperasyon. Darating kami upang kunin ang mga pag-aari sa iyo sa 7 araw, sabi ni Philip. Sa pamamagitan nito, nagsimulang umalis si Gerald at sumunod sa likuran niya ang kanyang mga tauhan. Ang iba pang mga panauhin ay hindi naglakas loob na manatili roon pagkatapos na masaksihan ang kakilakilabot na insidente na nangyari sa Long pamilya. Sila rin nagmamadaling lumabas matapos ang mga tauhan ni Gerald ay wala na. Tatay, bakit? Bakit mo ito pinirmahan? Ano ang big deal? Maaari lang nating laban-laban sa kanila. Kung sa bagay, hindi tayo natatakot mamatay. Sumigaw ang isa sa mga nasa edad na lalaki. Isang malupit na sampal mula kay Master Long ang kanyang agarang tugon. Ikaw bastard. Totoong nais mong masira ang aming buong pamilya ng lampas sa puntong hindi na bumalik. Nais mo ba na ang Longs ay walang mga anak na maiiwan? Ungol ni Master Long glaring at her fiercely at her as a lamang going to twitch and furious. Talo na tayong natalo ng magkakapatid na Crawford sa oras na ito. Habang patuloy kaming nagplano laban sa kanila sa lihim sa lahat ng mga taon, ang kanilang background ay napakalakas. Dagdag ni Master Long ng mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Ngunit tatay, naiwan kaming wala ngayon. Totoo yan. Wala na kaming pagmamayari. Mahabang sagot ni Master sabay tango. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong kasaysayan na umaabot sa mga siglo. Hindi kami gaanong mawawala mula sa Weston. Total, mayroon pa tayong huling paraan. Isang huling paraan. Tumango si Master Long bago sumagot. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Moldel sa Yanken? Ang mga Moldel. Habang ang iba pang mga Long ay pumalit na umiling, sinabi ni Master Long, tama iyan. Ang mga ito ang pinakalihim na pamilya sa buong Weston. Naniniwala ako na sila lamang ang kinunan natin laban sa Crawfords. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata bago magpatuloy, 100 mga taon na ang nakalilipas, ang pamilya ng Long ay may contact pa rin sa pamilyang iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang tiyak na insidente na nangyari, tumigil kami sa lahat ng pakikipag-ugnay sa kanila. Ano nga ba ang nangyari, tatay? Tanong ng isa sa mga Longs. Manalo ka. Nangyari ang lahat sa taon ng anak ng pangalawang master ng Moldel bilang isang panauhin. Dahil ginasto ng mga taga-Moldel ang pamumuhay ng nakahiwalay, ang mga miyembro ng pamilya nito ay may gawin na manatiling wala sa mga gawain sa labas ng kanilang sarili. Ang nag-iisa lamang ay ang anak na lalaki ng pangalawang master. Nagpunta siya sa pangalang Court Moldel at taliwas sa natitirang pamilya niya, hindi niya malayo ang layo sa lahat ng sensual na kasiyahan na maaaring maranasan niya sa labas ng mundo. Si Court ay isang mapaghangad na tao, siya ay. Sa katunayan, napaka-ambisyoso niya na sa araw na siya ay dumating bilang isang panauhin, talagang binyantaan niya kami kaagad mula sa paniki. Sa simpleng paglalagay nito, nais niyang maging gulugod ng aming pamilya.
Kung sumang-ayon kami noon, lihim niya kaming tinutulungan na maging isang kilalang internasyonal at mayaman na pamilya. Gayunpaman kung pinili namin upang bumaba sa rutang iyon, ang Longs ay mahalagang selyadong ang kanilang kapalaran na maging walang iba kaysa sa kanyang mga kulang. Paliwanag ni Master Long. Ano ang wishful na pag-iisip niya? Kahit na naging sikat kami sa pandaigdigan, magiging tuta pa rin natin siya sa huli, hindi magagawang kumilos laban sa kanyang pagbid. Ini siya ng panganay na anak ng Long pamilya. At iyon talaga kung bakit ko tinanggihan ang alok na iyon. Kailangang i-drop ng Longs ang aming apelyido kung kami ay sumang-ayon na kukuha ng apelyido ng Moldel sa halip. Kahit na ang kayamanan at prestihyo ay nasa linya, hindi ko maaaring talikuran ang apelyido ng aming pamilya na matagal nang nadala ng aming mga ninuno. Kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos nito? Dahil ang court ay may napakahusay na ambisyon, tiyak na hindi kanya papayagan na tanggihan iyon ng madali, tama. Tanong ng isa pang Long. Pero syempre hindi. Mga 25 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay gumanti si court sa aming pamilya. Naaalala mo pa ba ang insidente kung saan si Shaw ay inaatake ng iba sandali lamang matapos maipanganak, Joel? Bilang isang resulta, lumaki si Shaw na isang tanga na bahagyang walang katinoan. Siyempre ginagawa ko. Kahit na nais kong siyasatin ito, hindi mo ako papayagan. Misteryo pa rin ito sa akin ngayon. Oo, mabuti. Tuldok-tuldok. Iyon ang ginagawa ni Court. Kung inimbestigahan natin ito, ang aming pamilya ay tuluyang mahulog sa kapahamakan. Ito ang kanyang paraan upang magpadala sa amin ng isang paalala. Sagot ni Master Long. Si Shaw ay ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya na hindi kailanman gumawa ng anumang pagpapakita anuman ang okasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay tunay na isang tao na walang malasakit na katinoan. Sinasabi tungkol saan si Shaw? Tanong ni Master Long. Ang pangalawang binibini ay naglabas sa kanya upang magsaya. Kabanata 870. Bilang tugon, simpleng buntong hininga si Master Long. Aba, mabuti rin yan. Mas mabuting hayaan na lang natin si Shaw na mabuhay ng masaya. Gayunpaman, kahit na hindi namin nakipag-ugnay sa court sa loob ng maraming taon, ang aming pamilya ay nagpatuloy pa rin sa pag-unlad. Sabi ni Joel, manalo ka. Pero syempre, ipagpalagay ko na si Court ay hindi kailanman naglunsad ng isa pang pag-atake sa amin dahil ang kanyang ama ay namatay hindi nagtagal. Dahil sa pagpasa niya, si Court ay nasangkot sa isang laban para sa posisyon ng pangalawang master ng pamilya Moldel. Ito ay natural na nangangahulugang hindi siya magkakaroon ng oras upang abalahin kami para sa isang mahusay, mahabang panahon. Habang hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa kanya, batay sa katotohanan siya ay isang likas na iskema, hindi malayo ang isipin na tunay na siya ay naging pangalawang Panginoon ng pamilya Moldel. Nakikita ko, plano mo bang kumuha ng tulong mula sa court upang makitungo sa mga Crawfords? Tinanong ni Joel na nagsisimula nang makita ang mas malaking larawan ngayon. Aba, tama ang hula mo. Hindi ako direktang humihingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin ko iyon pagkatapos ay tulad ng sinabi ko na dati, ang katanyagan at pangalan ng Long pamilya ay magiging kasing ganda ng pagkasira. Tagumpay. Gayunpaman, kahit na mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng magkakapatid na Crawford na makuha ang aming pamilya. Magkaroon ng kamalayan na sa sandaling pinangunahan namin ang court, isang mahusay na gulo ang siguradong susundan. Gayunpaman, kung magulo ang makukuha nito, mas mabuti ito para sa atin. Positibo ako na kahit ang maimpluwensyang at makapangyarihang Crawfords ay hindi magkakaroon ng madaling oras sa pakikitungo sa kanya. Mahigpit na idineklara ni Master Long. Pagkatapos huminga ng malalim, idinagdag niya, Joel, sumama ka sa akin. Inaanyayahan namin si Court Mordel sa bundok. Mga 3 araw na ang lumipas nang ang isang misteryosong pagdiriwang ay ginanap ng mga Crawfords na naninirahan sa North Bay. Ang partido mismo ay napaka-misteryoso na ang karamihan sa mga Crawfords mismo ay ipinagbabawal na dumalo dito. Minsan sa panahon ng pagdiriwang, 2 magagandang ginang ang kumuha ng pagkakataong maglakad sa labas ng manor. Natatakot ako na hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat ng maayos matapos mong ibigay ang iyong dugo upang mai-save ang aking kapatid ilang araw na ang nakalilipas. Salamat sa iyo, ngayon ay nag-iisip siya, sabi ng isa sa mga babaeng naglalakad sa tabi ni Gerald may ngiti sa labi. Tiyak na maligayang pagdating sa iyo, Miss Isel. Kung tutuusin, kumpara sa tulong sa amin na tatanggapin ng Crawfords mula sa pamilyang Moldel, ang ginawa ko ay walang kinalaman sa wala. Sagot ni Gerald na ngumiti ulit. Ito ay tunay na isang pagkakataon na sa araw na sina Gerald at Lady Yaleman ay nagpunta upang bisitahin ang mga Moldel, nalaman nila na si Winnie Moldel, ang pinakabatang ginang ng pamilyang Moldel, ay labis na nasugatan na siya ay wala ng malay. Ang mga Moldel ay naghahanap ng mataas at mababa sa lihim upang maghanap ng isang tao na may angkop na uri ng dugo upang mai-save ang kanyang buhay.
Bagaman hindi mahirap para sa kanila na makahanap ng medyo magkatulad na mga uri ng dugo, ang mga model ay lubhang mahigpit sa lahat kahit na tungkol sa dugo. Sa kabutihang palad, ang dugo ni Gerald ay nakamit ang lahat ng kanilang mga pamantayan. Matapos ibigay ang kanyang dugo upang mai-save ang buhay ni Winnie, naging mahina ang katawan ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit siya at si Lady Yaleman ay nanatili sa pamilyang model ng halos 1 linggo. Sa gayon, ang pagdiriwang ay nagpapatuloy pa rin sa loob. Miss Winnie at Miss Hazel, babalik ako sa loob upang maihatid muna ang mga panauhin, sabi ni Gerald habang tumalikod na siya para umalis. Habang naglalakad siya palayo, sinilip siya ni Winnie, ang ibang ginang na hindi pa siya tumingin sa buong pag-uusap nila ni Hazel. Bakit ganito ka ate? Though Gerald is from the external world, he still saved your life, paalala ni Hazel habang nakatingin kay Winnie. At sino ito na nagsabing gusto ko ang kanyang mababang dugo sa loob ko? Kung hindi dahil sa kanya, mananatiling dalisay at prestihiyoso ang aking dugo. Malamig na sabi ni Winnie. Ngayon bakit mo nasabi iyon? Si Gerald ay isang mabuting tao. Narinig iyon, bahagyang sumimangot si Winnie bago tumingin kay Hazel. Nilalayon kong itanong sa iyo, kapatid, mula sa oras na magkaroon ako ng malay, patuloy mo siyang binabanggit sa harap ko. Hindi ba't may crush ka sa kanya? Ako, ayoko. Nagpapasalamat lamang ako sa kanya para sa pagligtas sa iyo, bukod, dahil naipadala kami rito upang tulungan siya at ang kanyang pamilya, naisip kong masarap kung magtayo kayo ng isang mahusay na ugnayan. Sagot ni Hazel na ang cute na mukha ngayon ay bahagyang namumula. Pakiusap, ate. Nagkaroon ako ng patas na pagbabahagi ng mga karanasan upang makita ko sa pamamagitan mo mismo. Kitang-kita kung bakit ka kakaiba sa kanya. Pagkatapos ng lahat, marahil ay hindi mo pa nakakilala ang gayong tao kahit na mula noong bata ka pa. Gayunpaman, magiging prangka ako at sasabihin ko sa iyo ngayon na imposible. Mas makakabuti sa iyo na alisin ang iyong sarili sa lahat ng gayong mga saloobin bago huli na. Ang totoo, walang tao sa buong planeta na ito ang isang mabuting tao. Lahat ng mga ito ay pantay na mababa at mabisyo. Ang pinakamahusay na basura. Panipi. Kabanata 871. Hoy sis, alam kong sinaktan ka ni Nark minsan pero tingnan mo ang asawa niya. Siya ay isang materialistang tao. Sabi ni Hazel. Galit na tinitigan siya ni Winnie. Manahimik ka. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo akong paalalahanan sa kanya? Huwag mo man lang akong masimulon sa babaeng iyon. Oo. Alam ko sis. Alam ko kung gaano mo kamuhian ang kinatatakutang babaeng iyon. Sumusumpa ako na hindi ko nauulitin ito. Nangingilid ang mga mata ni Hazel habang nagsasalita. Napagtanto na siya ay naging napakasungit, hinimas ni Winnie ang ulo ni Hazel at sinabi, sinusubukan lang kita. Ang lalaking iyon ni Gerald ay kumakalat ng pera. Mayroon lamang siya kung ano ang nais ng lahat ng materialistang tao. Pero hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng anumang ugnayan sa aming pamilya. Narito lamang kami upang tulungan siya sa ngalan ng anak ng aming Panginoon na tuparin ang aming pangako sa kanila. Kami, ang mga model hindi katulad ng ibang bahagi ng mundo, sineseryoso ang aming mga pangako. Kaya kahit kaunting nararamdaman kay Gerald, walang paraan na magkasama kayong dalawa. Tiyak na tatayo ako laban dito. Mayroong isang sulyap ng paghamak na sumisilip sa mga mata ni Winnie. Oh, naiintindihan ko. Ibinaba ni Hazel ang kanyang ulo. Ngunit, hindi imposibleng payagan kang manatili sa tabi ni Gerald. May paraan. Sabi ni Winnie. Ha? Anong paraan? Tanong ni Hazel. 10 araw na ang nakalilipas ng unang dumating si Gerald, natagpuan ni Hazel ang kanyang sarili na nagkakaroon ng damdamin para sa bata at buhay na tao. Matapos makilala siya at makinig sa mga kwento ng kanyang pakikipagsapalaran, mas lalong sabik si Hazel na malaman ang nalalaman tungkol sa binatang iyon. Ang damdamin ng isang batang babae ay maaaring maging mahirap unawain kung minsan. Pagbagsak para sa isang tao na walang tula o dahilan, at pagkatapos ay galit sa tao sa parehong eksaktong paraan. Kung tinanong sa sandaling iyon kung talagang napakahusay ni Gerald o hindi, sasagutin niya ang hindi, ngunit gusto siya ni Hazel anuman ang katotohanan na iyon. Palaging ganoon ang naramdaman ni Hazel. Lumaki siya sa likod ng mga pader ng model at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong matupad ang kanyang mga pantasya. Iyon ay isang simpleng trabaho. Gawin mo siyang isa sa iyong mga lingkod at hayaang sundan kanya. Sabi ni Winnie. Sa katunayan, mabubuhay siya ng mas mahabang buhay matapos na maging isa sa aming mga lingkod at ito ay isang bagay na mahirap mabili ng pera. Ayoko siyang alipin, sis. Bakit ang lumbay mo sa kanya? Pagkatapos ng lahat siya ay tama na yan. Maliban dito, walang ibang mga kahalili. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagsasabi sa iyo tungkol dito. Umalis si Winnie matapos siya.
Si Dylan ay nakikipag-usap sa pangatlong master ng Moldel at ang katulong ng pamilyang Moldel sa bola. Sa oras na ito, umaasa ako sa inyong lahat pagkatapos. Nakangiting sabi ni Dylan. Maligayang pagdating sa iyo, Master Crawford. Gagawin namin ang aming makakaya. Sigurado kaming umaasa na ang Crawfords at ang mga Moldel ay nalulugod sa resulta ng aming pakikipagtulungan sa oras na ito. Ang pangatlong master ni Moldel sinabi ni Parker Moldel. Sa palagay ko hindi ito magiging kasiya siya na parang Biglang, isang 60 taong gulang na lalaki ang pumasok sa bulwagan kasama ang isang pangkat ng mga tao. Sino ka? Paano ka pumasok? Natigilan si Dylan nang makita ang matanda. Inaasahan mo bang pigilan ako ng mga walang kabuluhang brats na iyon? Ini siya ng lalaki. Court, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ngayon na nakikipagtulungan kami sa mga Crawfords, paano mo kayang igalang ang mga ito? Bumaril si Parker mula sa kinauupuan niya na may malalim na noo sa mukha. Nakikipagtulungan sa kanila. Hindi pwede. Malamig na tumugon si Court. Kabanata 872. Siya ay isang lalaki na mga nasa 60 anyos ngunit mukhang 50 lamang siya. Mayroon siyang isang pares ng matalim at maliwanag na mga mata na makagagawa ng isang pakiramdam ng hindi mapalagay sa taong tumayo sa harap ng kanyang tingin. Bakit hindi tayo makapagtulungan? Tanong ni Parker. Master Parker, naiintindihan ko na ang iyong anak na lalaki ay sinagip ng mga Yalemans at may utang ka sa kanila. Gayunpaman, nilabag mo ang mga patakaran nang gumawa ka ng pangako sa kanila na tulungan ang mga Crawfords. Ngunit dapat mong malaman na ang panganay na tagapagmana ng Crawford, si Gerald, ay nasaktan ng isa sa aking mabubuting kaibigan, ang Long pamilya. Sa makatuwid, hinihiling ko ang isang paliwanag mula sa inyong mga tao sa ngalan ng Long pamilya. Sa palagay mo matutulungan mo pa rin sila ngayon. Sinabi ni Court. Kahit na tinawag ni Court ang 70 taong gulang na si Parker bilang master, siya lamang ang pangatlong master ng pamilya at si Court ay isang hakbang sa itaas niya. Si Court, na pangalawang master, ay may posisyon na mas mataas kaysa kay Parker sa pamilya. Mahabang pamilya. Sinimulang pagnilayan ni Gerald kung ano ang dapat gawin ng Long pamilya sa mga Moldel. Si Jessica at ang kanyang sarili ay hindi nakikipagtalo sa Long pamilya ng medyo matagal na ngayon, kaya anong uri ng paliwanag ang hinihingi ni Court? Masaya akong makilala, Master Court, patawarin mo ako ngunit anong uri ng paliwanag ang hinihingi mo? Nakangiting tanong ni Dylan. Simple lang yan. Hinihiling ko na kalahati ng mga assets ng Crawfords ay ilipat sa Long pamilya. Hanggat tapos na ito, hindi na ako hihingi ng anupaman. Inisyon ni Court. Gaano kayabang? Nagkatinginan ang mga Crawfords. Natigilan sila sa hiling ni Court. Mga assets ni Crawford. Ang kalahati ay sobra kahit 1 millesimal ng halagang iyon ang magiging higit sa sapat para sa buong Long pamilya. Wala sa isip niya si Court. Tiyak na hindi siya naghahanap ng paliwanag ngunit sinusubukang nakawan ang pamilyang Crawford. Nakasimangot si Gerald. Master Crawford, mangyaring isaalang-alang ang alok na ito. Kung ang aking mga kaibigan ay hindi nasiyahan, hindi ako sigurado kung ano ang pipilitin kong gawin upang mabayaran ang mga Crawfords para sa kanilang mga pagkakamali. Naniniwala akong hindi mo kukwestiyonin ang kapangyarihan ko, diba? Ngumiti si Court habang sinabi. Pumasok siya nang hindi nagre-rehistro dahil gusto niyang hadlangan ang mga Crawfords. Kung alam lamang ng Crawfords na darating siya upang maghiganti, susubukan sana nilang pigilan siya sa lahat ng gastos. Master Court, hindi ba hinihingi ng kaunti ang kalahati ng kanilang mga assets? Sila ang Long pamilya na pinag-uusapan natin. Wala sila. Gaano katapang na hingi nila ang kalahati ng mga assets ng Crawford? Tumayo si Isel. Ang pamilyang Moldel ay talagang nahahati sa ilang mga sangay at si Court ay isang pinuno ng isa sa mga sangay. Alam ng bawat isa sa pamilyang Moldel na si Court ay isang tao ng mundo. Kung titingnan natin ang bilang ng mga kababaihan na nasa paligid niya, mayroon siyang kahit kaunting mga ito sa lahat ng oras. Iyon ang dahilan kung bakit hinamak ni Isel at Winnie si Court. Kasama si Parker, alam ng lahat sa pamilya Moldel na hindi sinisikap ni Court na aliwin ang Long pamilya. Hindi, sa halip sinusubukan niyang pukawin ang isang salungatan sa mga Crawfords na ito lamang ang kanyang dahilan upang gawin ito. Ang Court ay kumuha ng ilang mga negosyo sa pamilya sa pamamaraang ito. Kahit na hindi niya kailanman aaminin sa mga ganoong kilos, sabi-sabi dito na ang malaking pamilya na lihim na itinatag ni Court ay nagmula ng eksaktong ganoon. Isel, ganyan ba kausap mo sa matatanda? Master Parker, naniniwala akong hindi ka makikialam sa bagay na ito, oo. Kahit na nais mo, kailangan mong pag-isipan ang mga kahihinatnen. Ito ba ay nagkakahalaga ng paglalantad ng mga Crawford sa gayong mga panganib? Nagpahiwatig si Court kay Parker. Galit na galit si Parker ngunit nanatili siyang tahimik gayunpaman. Si Court ay napakalakas para kay Parker na labanan.
Master Crawford, bibigyan kita ng 30 minuto upang isaalang-alang ang alok ko. Gusto ko ng isang sagot kalahating oras mamaya. Wala nang, at hindi kukulangin. Umalis si Court kasama ang kanyang mga tao. Kabanata 873. Kasalanan ko lahat, tatay. Nangyari ito dahil sa akin. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Gerald nang dumating si Dylan at ang pamilya sa pag-aaral upang matalakay ang kanilang plano. Si Dylan ay naabala sa bagay na ito. Hindi niya lubos inaasahan na mangyayari ito. Hindi, Gerald. Hindi iyon ang pinakapuno ng bagay. Narinig ko ang tungkol sa Court mula sa iyong lolo at palaging alam ko na siya ay isang napakasakim na tao. Ang iyong lolo ay may negosyo sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit lumayo kami mula sa Weston patungong North Bay. Sinusubukan naming lahat na lumayo mula sa Court Model, ngunit sa wakas ay dumating na ang araw kung kailan hindi na tayo makakatakbo mula sa kanya. Sabi ni Dylan. Kahit na hindi para sa Long pamilya, susundan pa rin niya kami sa pangalan ng pamilyang Zabel o Letts. Pagpapatuloy ni Dylan habang nakasimangot. Itay, ang mga alalahanin na mayroon ka para sa mga model dahil ba dito? Naalala ni Gerald na nabanggit ng kanyang ama na kung hindi dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya kailanman hihingi ng tulong sa mga model at hindi na siya magsasagawa ng anumang negosyo sa mga taong iyon. Tumango si Dylan sa ulo na may nag-aalalang ekspresyon. Gerald, alam mo ba ang tungkol sa pamilya na dating kasing lakas ng ating lakas? Marahil ay hindi ko nasabi sa iyo ito dati ngunit 40 taon na ang nakalilipas, mayroong 3 labis na mayamang pamilya. Ang isa sa kanila ay ang aming pamilya at ang iba pang pamilya ay ang mga Morning Stars. Ngunit ang mga Morning Stars ay nagbago sa paglipas ng panahon sa pamilyang Model. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin sa iyo? Ang sabi ng nanay ni Gerald. Tumango si Gerald sa ulo. Puntong hininga ng walang tulong ng mga model hindi namin magagawang tumayo laban sa liga o mahahanap namin ang iyong tiyuhin na si Peter. Nangangahulugan iyon na walang nakakaalam tungkol sa lihim na dinala ng iyong tiyuhin na si Peter. Hinampas ni Dylan ang kamao sa lamesa. Itay, hindi ko maintindihan ang sumpa na patuloy mong pinag-uusapan. Napakalakas ng aming pamilya. Paano posible na tayo ay mapahamak lamang? Kahit na sinusubukan ni Court na maghiganti, wala siyang magagawa sa amin. Paano tayo makakasama tulad ng mga Morning Stars at napalunok ng mga model? Hindi ako naniniwala dito, sabi ni Jessica. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing, tama iyon, kahit na naghahanap siya ng paghihiganti, hindi niya tayo masisira tulad ng kung paano niya ginawa ang mga aga ng umaga. Ngunit sigurado kami na impyerno ay nasa isang magaspang na oras. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kung gaano ito matigas. Hanggat maaari naming hanapin ang iyong tiyuhin na si Peter, mas malakas kami kaysa dati at kahit na kami ay nawasak, ang Crawfords ay palaging ang pinakamalaking mga tekon. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Kung hindi natin siya mahahanap, natatakot akong baka wala na tayo sa 10 taon. Umiling si Dylan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming hanapin ang iyong tiyuhin na si Peter at kailangan naming humingi ng tulong mula sa mga model. Alam ni Gerald na kahit anong pilit niyang tanungin tungkol sa sumpa, hindi kailanman bibigyan ng kanyang ama ng eksaktong sagot. Tay, bibigyan mo ba talaga siya ng kalahati ng iyong assets? Nararapat ba sa kanya? Naguluhan si Jessica. Sasagutin ko siya sa hamon. Hindi ako naniniwala na hindi ko matatalo ang Court sa mga kapangyarihang mayroon ako sa Hilagang Afrika. Sis, hindi ba nabanggit lang ni tatay na hindi ito tungkol sa hamon kay Court ngunit sa halip nakikipagtulungan sa mga model upang magkaroon ng solusyon? Sa palagay ko walang mga kahalili dito. Sabi ni Gerald. Ngunit anong pagpipilian ang mayroon tayo? Sa palagay mo ba gagana pa rin ang mga model sa amin? Nag-aalala si Jessica. Dapat may paraan. Mapait na ngumiti si Gerald. Bigla siyang lumingon sa magulang at kapatid niya. Ngumiti siya sa kanila at sinabing, may ideya ako. Gerald. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Masasabi ni Dylan kung ano ang pinag-uusapan ni Gerald na lalong nagpag-alala sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito, tatay. Hahawakan ko ang bagay na ito. Umalis na si Gerald pagkasabi nito. Kaibigan ko sina Court, Master Crawford, at ang mga Yeomans. Huwag kang tumawid sa linya. Sa labas, nag-away sina Parker at Court. Sa palagay mo ba ay maaari mong ibagsak ang pinakamayamang pamilya, ang Crawfords? Ayokong idikit ang aking ilong sa bagay na ito ngunit naisip mo na ba ang tungkol sa kanilang posisyon sa buong mundo? Kung ang mga Crawfords ay nanganganib, ang mga kahihinatnan ay higit sa ating imahinasyon. Ang mga Crawfords ay hindi ang mga Morning Stars.
Kapag lumabas ang balita, ang aming Grandmaster ay tiyak na isasaalang-alang ang mga bagay sa kanyang sariling kamay, at sa oras na iyon, sa palagay mo maaari mo ba talagang sakupin ang kalahati ng kanilang mga assets kapag ikaw ang nag-uudyok ng squabble? Kinawayan ni Parker ang kamay niya at umupo. Bahagyang nakasimangot si Court. Hindi pa niya ito naisip. Palaging nais ni Court na sakupin ang mga Crawfords, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot ng palitan ng suntok, napagtanto niya na mas mahirap ito kaysa umakyat sa hagdan patungong langit. Kabanata 874. Inilipat lamang ni Court ang kanyang target sa pinakamayamang pamilya sa Weston matapos ang paglipat ng Crawford sa North Bay, ngunit ang mga salita ni Parker ay tuluyan na namang bumagsak sa kanya. Kung ang bagay na ito ay wala sa kamay, tiyak na hindi siya patatawarin ng Grandmaster ni Moldels. Ngunit nasa gilid na siya ng tagumpay. Hindi handa si Court na talikuran ang lahat. Kahit na hindi siya kukuha ng kalahati ng kanilang mga assets, kailangan niyang kumuha ng hindi bababa sa isang kapat nito. Si Court ay hindi pa handa na sumuko. Nanatili siyang cool at nananahimik. Samantala, lumabas si Gerald papasok ng hall. Gerald, mabubuting kaibigan tayo, tutulungan kita, at sigurado akong si Master Parker din. Lumakad si Isel at hinawakan ang braso ni Gerald. Alam ko, salamat Isel. Tumingin si Gerald kay Parker at sinabing, Tio Parker, kung ang alitan sa pagitan ko at ng Long pamilya ay naayos na, nangangahulugan ba iyon na magpapatuloy kang manatili at tulungan kami? Hindi sigurado si Parker kung ano ang ibig sabihin ni Gerald doon, ngunit tumango siya at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Ang iyong lola ay naisave ang aking anak na lalaki taon na ang nakaraan at hanggat kayong mga tao, nais kong tumulong. Ang Moldel ay hindi kailanman bumalik sa kanilang mga salita. Mabuti yan. Ngumiti si Gerald at tumango. Tumingin si Gerald kay Court. Master Court, sinabi mo na narito ka upang maghiganti sa ngalan ng Long pamilya at inamin mo na ang kanilang hidwaan ay sa pagitan ko lamang at ng kanilang pamilya. Kung ganoon, huwag mong kaladkarin ang aking pamilya dito. Kung talagang gusto mo ng paliwanag, sundan mo lang ako. Walang dahilan para sakupin mo ang mga Crawfords. Inisya ni Court. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya, kaya natural lamang na ang mga Crawfords ay kailangang magbayad para sa iyong maling pag-uugali. Mali ka, Master Court. Mula ngayon hindi na ako ang tagapagmana ng Crawfords at wala ka ng negosyo sa aking pamilya. Ngumiti si Gerald. Anong sinabi mo? Tinilat ni Court ang kanyang mga mata at pagkatapos ay buksan ito ng malawak. Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Agad na lumabas ng silid si Dylan at sinigawan siya. Ngumiti si Gerald. Ibig kong sabihin ang sinabi ko lang. Mula ngayon aalis ako sa Crawfords at hindi na ako magiging young Master Crawford. Master Court, kung mayroon kang anumang mga issue, mangyaring sumunod ka lamang sa akin. Master Parker, nangako kang mananatili ka at tutulong sa mga Crawfords. Ngayon na iniiwan ko ang pamilya, tinanggap ko na ang hindi pagkakasundo sa Long pamilya ay hindi na isang problema na kailangang harapin pa ng Crawfords. Natigilan si Parker. Hindi niya akalain na susuko na lang ni Gerald ang kanyang titulong ganoon. Tumango siya ng ulo. Siyempre, dahil hindi ka na bahagi ng Crawfords, wala nang makakakuha ng gulo mula sa kanila. Sinulyapan ni Parker si Court. Binibigyan niya siya ng isang babala na huwag tumawid sa linya. Namumula ang mga mata ni Court sa sobrang galit. Iniiwan ang pamilya. Sa palagay mo ba ang iyong bratty ass ay maaaring mabuhay nang hindi ka sinusuportahan ng iyong pamilya? Kahit na wala akong ginawa, ang iyong mga kaaway ay darating pagkatapos mo at kung magpasya ang mga Crawfords na makialam, ang iyong gawain ay walang kabuluhan. Iyon ay dahil susundan ko pa rin ang mga Crawfords. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Walang tutulong sa akin. Siyempre, pagkalabas ko ng bahay ng mga Crawfords, malugod kang hinahanap ako. Sabi ni Gerald. Kapatid. Nag-alala si Jessica nang marinig ang deklarasyon ni Gerald. Napatingin siya kay Dylan. Tay, sabihin mo. Bahagyang nakasimangot si Dylan at puno ng luha ang mga mata. Bahagyang kumaibat ang labi niya. Dahil ang aking anak na lalaki ay kukuha ng responsibilidad at iwanan ang Crawfords para sa kabutihan, ako, bilang iyong ama, ginagarantiyahan na ang sinumang hawakan ka sa North Bay ay haharapin ang galit ng buong pamilya Crawford. Bang! Tinurog ni Dylan ang isang baso ng alak. Nagulat si Court. Ano ang pinagsasabi mo, tatay? Dylan, wala ka na sa isip mo. Anak natin yan. Nagpanik sina Jessica at Yulia. Kabanata 875. Naguluhan si Dylan. Kung nanatili si Gerald, tiyak na makakahanap ng dahilan si Court upang hamanin ang mga Crawfords. Kahit na ang Crawfords ay may kapangyarihan upang labanan ang paulit-ulit na pag-atake ni Court, hindi maiiwasan na sila ay masugatan din. Kung ang proseso ng kanilang pamana ay hindi sapat na matatag, imposible para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap para sa Sun League.
Gaano katagal makakaligtas ang Crawfords kung walang kapayapaan? Ang pag-alis ni Gerald ay maaaring bumili ng ilang oras sa Crawfords at perpektong nalalaman ito ni Dylan. Gayunpaman sa pamamagitan ng pag-iwan ng proteksyon na inalok sa kanya ng kanyang pamilya, ang landas ni Gerald ay magiging mas malakas at mas mahirap daanan. Parehong hindi papayagan ni Court at ng Long pamilya si Gerald na madaling dumulas. Mahigpit na hinawakan ni Dylan ang kamao. Nahihirapan siya sa kanyang puso nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Wow! Hindi kailanman alam na iiwan ni Dylan Crawford ang kanyang sariling anak ng kaagad pagdating sa pag-push. Sumimangot si Court. Inisya niya, marami pang darating. Master Parker, ililigtas kita sa iyo ngayon. Naaalala ko ang mga Crawfords mula ngayon. Kinawayan niya ang kamay niya at umalis na. Ibinigay ni Dylan ang kanyang sariling anak upang protektahan ang mga assets ng kanilang pamilya. Kung magpapatuloy na bumababa, maaaring mapilitan siyang gumawa ng kahit na mas nakakabaliw. Kung ang mga Crawfords ay dapat labanan sila sa kanilang buong lakas, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon si Court. Sa makatuwid, hindi magandang ideya para sa kanya na magtagal. Kahit na ang palm ni Gerald ay hindi nagbigay sa kanya ng dahilan upang atake, alam ni Court na siya pa rin ang magiging susi sa paglunok ng buong pamilya Crawford at hindi siya gaanong nahimatay. Umalis siya sa tamang oras, Master Court, isusuko na ba talaga natin ang mga Crawfords na ganyan? Hawak nila ang pinakamaraming assets at maaaring ito ay 10 beses na higit pa sa naitaguyod mo sa Logan Province. Sinabi ng isa sa mga nasasakupan ni Court pagkalabas nila ng isla. Sa palagay mo ganun ba ako kapipi? Hindi lamang ito ang tamang oras upang pangunahin sila ngayon. Mayroon kaming masyadong maraming mga kaaway sa aming sariling pamilya ngayon. Kahit na talagang nasakop natin ang Crawfords, may iwan kaming walang depensa laban sa natitirang mga sanga ng aming pamilya. Kailangan nating mag-isip ng isang plano na maaaring pumatay ng 2 ibon na may isang bato at dapat itong gamitin kay Gerald. Umirap si Court. Kung magkagayon ay isasama natin sa ating mga kamay si Gerald kahit nasaan siya at hindi siya makakatakas. Ngumiti ang mga nasasakupan niya at tumanggo. Nang gabing iyon sa daungan ng Hong Kong, dinala ni Gerald ang kanyang bagahe at naglakad pababa mula sa barko. Emosyonal si Gerald nang maalala niya ang tungkol sa nakaraang 6 na buwan. Lahat ay parang panaginip sa kanya. Nagbago siya mula sa isang mahirap, kasuklam-suklam na mag-aaral na mas mababa ang halaga kaysa sa isang tumpok ng dumi sa isang mayaman at mayamang mana. Ngayon, mas mahirap siya kaysa dati pa nagsimula ang lahat. Alam niya na ang mga pagsasakripisyo ay kailangang gawin upang makatiyak ng kapayapaan para sa kanyang pamilya sa pangmatagalan. Hindi takot si Gerald na maging mahirap ngunit natatakot siya na baka hindi niya makita ang araw ng bukas. Kahit nahuli na, maraming tao pa rin sa daungan. Habang naglalakad palayo kay Gerald, sumulyap paatras siya. Mayroong hindi bababa sa 10 tao ang sumusunod sa kanya. Mamamatay ba ako dito ngayong gabi? Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kamao. Hindi siya natakot ngunit nararamdaman ang kanyang paparating na wakas, naramdaman pa rin ni Gerald ang pagnanasa na magpatuloy sa pakikipaglaban. Gusto niyang mabuhay kahit ano. Binilisan ni Gerald ang takbo. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay hindi ordinaryong lalaki dahil agad nila silang hinabol. Biglang, ang nakakabulag na ilaw ng sasakyan at ang tunog ng gulong ay pumuno sa hangin sa isa sa maraming daungan ng Hong Kong. Kabanata 876. Si Gerald na nagtangkang tumakas ay hineronggen mula sa lahat ng panig. Pagkatapos nito, bumukas ang pinto ng kotse. Isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim ang naglakad palabas ng kotse. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Joel. Siya ang ama ng 3 batang Panginoon ng Long pamilya. Hahaha. Bakit kung hindi ito si G. Crawford? Bakit ang dali may pupuntahan ka? Isang masamang tingin ang sumilay sa mukha ni Joel. Narinig kong inihayag mo ang iyong pagpapataw sa iyong sarili mula sa pamilyang Crawford ngayon. Hindi ako naniwala noong unang ngunit pagtingin sa iyo ngayon, G. Crawford, parang totoo ang chismis. Sabi ni Joel, napakatagal mo nang hinihintay ang sandaling ito ngayon, hindi ba ikaw si Joel? Sa halip na makipag-usap tungkol dito, bakit hindi mo ako ilayo tulad ng lagi mong nais? Sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Ginoo Crawford, kung hindi dahil sa katotohanang nabigyan ako ng mahigpit na mga utos na huwag gumawa ng anumang aksyon laban sa iyo, magsisimula na akong maghak sa oras na magtama ang aming mga mata. Gusto ko bang putulin ang iyong laman ng paisa-isa upang ito ay magsilbing isang pagkilala kay Eunice? Umungol si Joel na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha at mga mata, duguan ng dugo. Mga lalaki, halika. Alisin mo siya. Utos ni Joel habang winagiway ang kanyang kamay. Lumapit agad ang mga nasasakupan niya kay Gerald. Vroom, vroom, vroom. Wala sa kung saan nagmula ang umuungal na tunog ng isang makapangyarihang makina.
Isang binagong off-road na sasakyan ang biglang sumugod papunta sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Dumiretso ito kay Gerald na napalibutan. Crash! Ang off-road na sasakyan ay durog ang lahat ng mga sasakyan papunta dito habang diretsong sumugod papunta kay Gerald. Pagkatapos nito, isang pares ng mga kamay ang umabot at hinaila si Gerald papasok sa kompartimento ng pasahero. Pagkatapos nila, huwag hayaan silang makatakas. Ungol ni Joel. Ang pag-atake ay dumating at mabilis na kasing bilis ng kidlat. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nakakuha ng tuluyan sa kanilang pagbabantay, binulag ang mga tauhan ni Joel nang mailigtas si Gerald. Ginoo Crawford, okay ka lang. Paumanhin, huli na tayo. Sa sandaling ito, nag-uusap ang magkapatid, Drake at Tyson. Mabuti na lang ako. Salamat sa Diyos, pareho kayong dumating sa oras. Tumango si Gerald. Nga pala, bakit ka nandito? Sinabi ba sa iyo ng aking kapatid na pumunta rito? Tanong ni Gerald. Alam ni Miss Crawford na may say sa laki sa iyo kaagad pag iniwan mo ang North Bay. Pinapunta niya kami upang sunduin ka. Ginoo Crawford, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Drake. Walang ibang mga kahalili. Kung posible, ang dalawang magkakapatid ay higit na handang ipagpatuloy ang pagtulong kay Gerald. Natutuwa silang manatili sa tabi ni Gerald upang protektahan siya. Ngunit maraming mga mata ang nag-iingat sa pamilya Crawford ngayon. Hindi nila pinapayagan ang court na magkaroon ng anumang magagamit laban sa kanila. Kaya, naging okay para sa kanila na tulungan si Gerald minsan. Ngunit ang pagtulong sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay hindi mangyayari. Hindi na ako si G. Crawford. 3 lang kayong tatawag sa akin na Gerald. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap ngunit pupunta ako sa lalawigan ng Salford. Gusto kong maghanap para doon. Sumagot si Gerald matapos ang isang maikling sandali ng pagsasaalang-alang. Isang tukoy na isang tao ang dumating sa kanyang alaala. O sige, G. Crawford. Dadalhin ka namin sa lalawigan ng Salford. Sumagot sina Drake at Tyson. Vroom, vroom, vroom. Pagkatapos ay dumating ang tunog ng mga makina na umuungal. Maraming binagong mga sasakyang pangkalsada ang dumating ng diretso patungo sa sasakyan ni Drake at Tyson. Malinaw na ang mga sasakyang ito ay pinangangasiwaan ng mga pinakadalubhasang driver sa paligid. Fuck! Dali-daling kinuha ni Drake ang manibela. Ngunit ito ay masyadong huli na. Kasabay nito, ang mga sasakyang ito ay sumabog sa sasakyan ni Drake na alog ang mga pasahero na para bang nasa lata sila. Kabanata 877. Boom! Ang tunog ng isang marahas na pagsabog ay tumba sa lungsod. Mayroong isang ulap ng usok sa pinangyarihan at mayroong mga labi saan man. Ang ilaw mula sa apoy ay nag-iilaw sa kalangitan sa gabi. Maraming mga kotse ang sabay na sumabog at nagsimula ng isang malaking apoy sa loob ng ilang segundo. Ginoo Crawford, okay ka lang. Pinrotektahan ni Drake si Gerald habang pinagsama ang maliit na slope. Dinala ni Drake at Tyson si Gerald habang tumatalon sila mula sa sasakyan habang nag-crash ang sasakyan ngayon lang. Kung sino man ang humabol sa kanila ay nabaliw. Mabuti na lang sa palagay ko. Umiling si Gerald at pakiramdam niya ay parang umiikot ang langit. Ang mga ito ay mainit pa rin sa aming mga asno. Sumigaw si Tyson sa oras na ito. Maraming mga tanod na nakasuot ng itim ang may tatak na sandata habang sumugod sa maliit na slope mula sa pangunahing kalsada. 16 pa rin ang natira sa kanila kapatid. Makitungo tayo sa 8 sa kanila bawat isa. G. Crawford, simul ang tumakbo sa hilaga ng aming posisyon. Hinihintay ka na ni G. Lyle sa ilalim ng burol sa hilaga. Maiiwan mo ang lahat dito sa amin. Nandito din si Zack. Naramdaman na gumalaw si Gerald. Sa parehong oras, alam din niya na mas magagawa lamang ang gulo niya kina Drake at Tyson kung magpapatuloy siyang manatili sa kanila. Sa gayon, hindi niya sinayang ang kanyang oras sa pagsabi ng mga hindi kinakailangang polem. Sa halip, binigyan niya sila ng isang solong tango bago tumakbo patungo sa hilaga. Mula pa noong magturo sa kanya si Finlay ng ilang simpleng mga diskarte sa paghinga at ang 5 pakikipaglaban, ang pangangatawa ni Gerald ay naging mas malaki kaysa dati. Naubos ni Gerald ang lahat ng kanyang lakas at lakas habang siya ay desperadong tumatakbo pa ilaga. Malapit na ako doon. Napangisi si Gerald ng ngipin habang paalalahanan ang sarili. Gayunpaman, habang tumakbo siya, mas madilim ito. Sa isang punto, lahat ng nasa harap niya ay naging itim na itim. Biglang napalampas ng isang hakbang si Gerald. Napadpad siya at nahulog sa mukha. Matapos mahulog na tulad ng isang mabibigat na sako ng patatas, siya ay nahuli sa isang pagkalito sa pag-iisip. Bigla, isang pagsabog ng mga nakasisilaw na ilaw ng kotse ang nagbulag sa kanya. Maraming mga tanod na nakasuot ng itim ang lumapit at hinawakan sa leeg si Gerald. Tiningnan ni Gerald ang mga plaka ng mga kotseng ito. Ang mga kotseng ito ay pagmamayari ng Long pamilya mula sa Yanken.
Tapos na ang lahat. Wala na akong ibang pupuntahan ngayon. Ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata na lamang natapos na siya sa kanyang paglalakbay. Bitawan mo siya. Nasa isang mataas na pag-asa ang pag-asa nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar na boses ng babae. Bumukas ang talukap na mata ni Gerald upang kumpirmahin ang hinala niya. Xavier. Nagtatakang sabi ni Gerald. Si Xavier ay nagmarcha hanggang kay Gerald na nakapatong ang mga kamay sa dibdib. Gerald, hindi mo aasahan na mahuhulog ka mismo sa kamay ko, di ba? Malamig na tanong ni Xavier. No, I did not, sagot ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Gerald, ang galing mo. Upang maging young master ng pamilyang Crawford, mayroon ka bang ideya kung gaano kainggit ang mga tao sa iyo? Isang salita mula sa iyo at sa buong pamilya ang mawawala ng bisa. Ano ang isang sorpresa na makita ang iyong nakakaawang maliit na mukha dito? Sabi ni Xavier. Dahil nandito ako, bakit hindi mo na lang ako ibalik sa iyong bahay upang makuha mo ang lahat ng kredito sa pagkuha sa akin? Hindi na kailangan mong sayangin ang iyong oras na sinasabi ang lahat ng iyon. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon na makapaghiganti ka. Sumagot si Gerald ng mapait na tawa. Sampal. Tinaas ni Xavier ang kamay niya at sinampal sa mukha niya si Gerald. Sinasabi mo ba sa akin na manahimik na ako? Makinig dito, magpapatuloy ako sa pagsasalita tuwing nais kong makipag-usap. Ako ang tumatawag dito. Gerald, alam mo ba kung gaano ako katagal naghihintay para sa sandaling ito? Naghihintay ako ng mahabang panahon para sa araw kung saan katatayo sa harapan ko na ang ulo ay nakakubot. Sampal. Binigyan ulit ni Xavier si Gerald ulit ng sampal gamit ang likuran ng kanyang kamay. Kabanata 878. Hahaha. Sinuko ko na ang lahat nang bumalik kami sa lalawigan ng Salford. Humingi ako ng isang malinis na slate sa iyo ngunit paano ka tumugon? Mapang mataas mayabang, umakyat sa iyong mataas na kabayo, hindi mo ako pinansin ng buong buo. Napakaraming beses mo akong sinaktan, ngunit naalala mo ba kung sino ang nanatili sa iyong tabi nang ikaw ay itinuturing pa ring isang pulubi sa pamantasan? Sino ang batang babae na matigas ang kamay na humawak sa iyong kamay kapag naglalakad ka sa campus na kinukot siya ng lahat sa paligid mo? Sino ang nag-iisang tao na hindi minamaliit ang iyong pag-iral noon? Sampal. Ang mga mata ni Xavier ay namumula ng luha habang sinabi niya, ako ito. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Paano mo ako tinatrato sa sandaling nakakuha ka ng kaunting kayamanan at luwalhati? Pinamuhay mo ako sa isang miserable na kalagayan tulad ng isang aso na kinailangan na mag-ikot at humihingi ng pagkain. Kahit na si Felicity ay isang asong babae na palaging hinahamak ka at minaliit ka, pinili mo siyang tulungan nang humingi siya ng tulong. Paano naman ako? Ano ang nangyari nang kailangan ko ng tulong? Ikaw ang pinabayaan mo ako. Sabi ni Xavier. Ang lahat ay simpleng perpekto na ngayon. Iniwan mo na ang pamilya Crawford. Sa wakas, hindi na ako natatakot na sabihin ito sa iyo. Kahit na talagang gusto mong makatakas, magagawa mo ba talaga ito? Kahit na talagang makatakas ka mula sa mga mahigpit na pagkakahawak ng pamilya, nariyan pa rin ang pamilyang Model at ang pamilyang Linwood. Ang buong mundo ay pagpunta para sa iyong lalamunan. Ikaw ay isang malungkot na outcast katulad ng dati. Ang dami ko nang nasabi. Kaya, bakit hindi mo sabihin? Sagutin mo ako. Sampal. 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 Galit na galit si Xavier kaya sinampal pa niya ng 3 beses si Gerald ng sunod-sunod. Sa habang panahon na ito, si Gerald ay palaging isang nakatangay na anino na sumasagi sa puso ni Xavier. Naulibing ng malalim sa loob ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon, kinontra nito ang pananaw ni Xavier sa mundo ng negatibo. Dahil ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo ay pinakawalan sa isang solong lakad, nagsimulang makakuha ng isang maliit na hysterical si Xavier. Ano pa ang maaari kong sabihin? Maaari mo akong insulto at mapahiya ngayon at maaari mo pa rin akong patayin kung papagan ang iyong kaluluwa. Sagot ni Gerald habang umiling. Hahaha, hindi ka pa rin nakakaalam tungkol sa kung anong klaseng babae ako kahit nasa buong oras na ito. Sagot ni Xavier habang tinutulak niya si Gerald. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Xavier. Gerald, upang sabihin sa iyo ang totoo, wala akong balak na hilahin ka pabalik sa akin upang makakuha ng pagkilala mula sa aking pamilya para sa pagkuha sa iyo. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang paraan palabas. Hanggat handa kang yumuko sa harap ko, aminin ang iyong mga pagkakamali na humihingi ng paumanhin para sa iyong mga pagkakamali, pakakawalan kita. Sagot ni Xavier habang nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Ang oras na ginugol niya sa pamilya ay ginugol sa pagkuha ng katapatan ng mga lalaking nasa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, lumaki sila upang maging masunurin at magpasakop sa kanya. Ikaw, pakakawalan mo ako. Nagulat si Gerald nang marinig ang mga salitang iyon.
Sa katunayan, kinamuhian niya si Xavier dahil sa ilang mga bagay at hindi may kakaila na sinaktan niya siya sa maraming pagkakataon. Matapos mahulog sa kanyang mga kamay, inisip ni Gerald na hindi ito mas mahusay kaysa sa mahuli ni Joel at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nagmumungkahi si Xavier na pakawalan siya. Tungkol kay Xavier, bagaman lubos niyang kinamumuhian si Gerald at nais na magdusa siya, ayaw niyang makita na mawala sa buhay si Gerald. May halong at komplikadong damdamin siya. Hindi niya ginasto na mabuhay ng maayos si Gerald, ngunit hindi rin niya matiis na masaktan si Gerald. Oo, hanggat handa kang humingi ng tawad sa akin at hanggat maaari mong hawakan ang kaibuturan ng aking puso, pagkatapos ay pakakawalan kita. Sagot ni Xavier. Sinimulan ni Gerald na magyuni-muni. Sa paghahambing sa kung gaano siya walang puso at malupit sa kanya noon, nakakagulat kung paano pa talaga nasasabi ni Xavier ang mga ganoong bagay. Si Gerald ay naparalisa ng pagkakasala habang itinatakda ito ng pagsasakatuparan. O sige, Xavier, kung talagang papakawalan mo ako kung gayon ako, si Gerald Crawford ay nais na humingi ng paumanhin para sa pagmamaltrato sa iyo at para sa lahat ng mga maling nagawa ko sa iyo dati. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan at kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Ang cheesy naman. Ngayon ay mawala ka. Inikot-ikot ni Xavier ang ulo niya upang tumingin sa ibang paraan habang naka-cross-arm siya sa harap ng kanyang dibdib. Nagsimulang gumawa ng paraan ang kanyang mga nasasakupan para makaalis na si Gerald. Tumango si Gerald habang nakatingin kay Xavier bago siya tumakbo palayo. Sandali lang. Biglang sumigaw si Xavier para pigilan si Gerald. Ano ang mali? Tanong ni Gerald. Gerald, hindi ako sigurado kung magkikita tayo muli sa hinaharap, kaya, nais kong ipaalala sa iyo kung gaano katindi ang kapangyarihan ng pamilyang Model. Bukod dito, hindi ito ang una o pangalawang araw na ang pamilya Model ay nagpaplano na ibagsak ang pamilya Crawford. Hindi ka nila hahayaan na madulas ng madali. Kailangan mong maging mas maingat mula ngayon. Ang Long pamilya ay nabawasan ngayon sa isang aso na nagtatrabaho para sa pamilyang Model. Maaari mong patakbuhin ang lahat ng gusto mo, ngunit hahabol ka nila sa paglaon. Kung namamahala ka upang makatakas, payuhan ko kayong mamuhay ng hindi nagpapakilala. Mas makakabuti kung hindi ka magpapakita sa pamilyang Crawford mula ngayon, anuman ang mangyari. Sabi ni Xavier. Naiintindihan ko. Salamat, Xavier. At isang huling bagay. Alam mo ba kung bakit ko pipiliin na pakawalan ka? Tanong ni Xavier. Bakit? Kasi matapos maranasan ang maraming bagay, sa wakas na pagtanto kung mahal mo talaga ako ng buong puso mo noon. Gayunpaman, ako ang nabigo upang mahalin ang iyong pagmamahal hanggang sa wakas. Sinabi ni Xavier na may namumulang mga pulang mata. Ayos lang. Maalagaan mo ang sarili mo, okay. Aalis na ako ngayon. Matapos niyang magsalita, lumingon si Gerald at sumugod sa kadiliman ng gabi. Kabanata 879. Pagkalipas ng 7 araw. Sa isang lugar ng construction sa isang tipikal na maliit na lalawigan na matatagpuan sa lalawigan ng Salford. Panahon na para ipamahagi ang sahod. Ikaw, $23. Panatilihin itong mabuti. Ikaw, $14. Ang isang sobrang timbang na foreman na may perpektong bilog na tiyan ay namamahagi ng pang-araw-araw na sahod sa ilang mga kalalakihan at kababaihan na nasa 50. Kabilang sa kanila ay nakatayo ang isang binata na natigil tulad ng isang masakit na hinlalaki. Ang iba naman ay nakatanggap ng $23 bilang kanilang pang-araw-araw na sahod. Gayunpaman, pagdating sa turn ng binata, $14 lamang ang natanggap niya. Tumura ang foreman sa kanyang mga daliri habang binibilang ang cash upang matiyak na tama ang halaga. Hawakan mo. Hindi pa ba tayo nagkasundo sa usaping ito bago pumunta dito? Hindi mo kailangang bayaran ako ng $23 sa isang araw, ngunit hindi ba't tumira kami sa $16 sa isang araw? Tanong ng binata. Damn it. Nakalimutan ba ni Georgia ang pagkain na kinain mo kaninang hapon? $2 ang natangay sa iyong bayad para sa pagkain mo. Ngunit ang tanghalian na mayroon kami ngayon ay 2 piraso lamang ng mga biskwit at binabawas mo ang $2 sa akin. Tandang pananong panipi. Damn it. Binigyan lamang kita ng ilang gawain na gagawin dahil naisip ko na ikaw ay mukhang isang matapat at desenteng binata. Bibigyan lamang kita ng $14. Nasa sa iyo kung nais mo itong kunin o hindi. Hindi mo magagawa kahit na hindi kita babayaran ng 1 sentimo. Ito ay sa paligid ng sandaling ito. Ha, bakit parang pamilyar ang trabahong iyon? Ang isang mag-asawa na nakahawak sa kamay ay sinamahan ng maraming iba pang mga tao sa paglalakad sa lugar na ito. Pamilyar. Rockel, may mali ba sa iyong mga mata? Gusto mo bang malaman ang isang manggagawa na tulad nito? Ang lalaking mayaman sa kama ay nagtungo. Hindi, talagang pamilyar siya.
Siya ay isang mabuting kaibigan ng aking nalugi na dating kasintahan. Dati talaga ang galing niya. Walang pagkakamali ito. Siya yun. Seryoso ka? Tanong ng bata. Naglakad ang dalaga sa trabahador. Gerald, ikaw talaga. Kinilala ng dalaga kung sino ang binata sa isang iglap. Mayroong mga pahiwatig ng pangungutya at pangungutya sa mukha ng dalaga. Tama iyan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Gerald. Sa gabing iyon 7 araw na ang nakakalipas nagpa siya si Xavier na pakawalan siya. Matapos siyang kunin ni Zack naharap siya sa maraming mga panganib sa kahabaan ng paraan ngunit sa wakas ay nakarating siya sa lalawigan ng Salford. Ang unang ginawa ni Gerald ay magtungo sa kanayunan upang hanapin si Tito Mabilis. Kung sa bagay, alam ni Gerald kung nasaan ang bahay ni Tio Quick. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapwa taga-baryo na ilang araw na mula nang umalis si Uncle Quick sa nayon. Walang ibang pupuntahan si Gerald at matyaga lang siyang maghintay. Dahil nahihiya siyang kulang sa pera, wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta dito upang kumuha ng isang part-time na trabaho. Naiisip din ni Gerald na maghanap ng isang ligtas na trabaho. Gayunpaman nang siya ay dumating sa Mary City, napalibutan siya ng kanyang mga kaaway na noong nawala ang kanyang ID card at lahat ng mayroon siya sa kanya. Bukod dito, nagpadala si Court ng iba't ibang mga tycoon sa negosyo upang sumengo tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kaya, napilitan si Gerald na iwasan ang mga lugar na masyadong formal at wasto. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang pumunta sa mga nasabing lugar upang mag-hunker down. Binigyan siya ng isang lasa ng pagiging malungkot at namimagati na tinaboy sa bahay. Rockel. Nakilala din ni Gerald ang dalagang ito. Siya ang kasintahan ni Marvin na nagsanay ng taekwondo. Ilang araw na ang nakakalipas, nalaman ni Gerald sa pamamagitan ng internet na kasunod ng kanyang pagbagsak, bumagsak din ang kumpanya ng paglalakbay ni Marvin. Isang perpektong pagpapakita ng isang rippling effect. Hahaha, hindi ko talaga inasahan na mabanggay kita rito. O bakit? Narinig ko nga ang kumpanya na ibinabahagi mo sa mataba na iyon ay nagsara na. Narinig ko na nagtatrabaho siya bilang isang nakakaawa na maliit na gabay sa paglilibot ngayon. Haha, tumingin sa iyo. Mas malala ka pa kumpara sa kanya. To think na nagtatrabaho ka sa isang construction site na pagmamayari ng pamilya ng aking hobby. Tumawa si Rockel sabay kamay sa bibig. Oh, G. Brown? Miss Rockel? Kilala mo ba ang binatang ito? Yumuko ang foreman habang gumagalang na nagtanong. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumabi ka na. Malamig na sagot ni Rockel. Nagmamadaling lumipat ang foreman. Matapos nito ay tumawid si Rockel ng mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nginisyan habang tinitingnan si Gerald pataas at pababa. Manong, hindi ko talaga inasahan na makikita kita rito. Sobrang cool mo dati. Napakasamang kailangan mong magtapos sa ganoong estado. O marahil nagsasagawa ka lang ng 1 kilos. Ito ba ang iyong baluktot na maliit na libangan? Upang maranasan ang buhay bilang walang pera na walang pera. Tanong ni Rockel na may nag-aalala na tono. Kung sa bagay, sabay hampas sa kanya ni Gerald sa mukha. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Kabanata 880. Nang makita ni Gerald ang kanilang mga empleyado na nakatingin sa kanyang direksyon, natakot siya na matuklasan ang kanyang pagkatao. Kaya, gusto niyang umalis. Bakit ka aalis? Huwag kang aalis. Kung sa bagay, anuman ang nangyari sa nakaraan, hindi namin kakilala. Tinawakan ni Rockel si Gerald sa kanyang kwelyo. Mas malamang kaysa sa hindi, talagang naging isang tagapayat si Gerald sa oras na ito. Hahaha, nakaramdam ng labis na kasiyahan at ginhawa si Rockel nang makita siya sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Halika na. Nais kong lahat kayong tumingin ng mabuti sa kanya. Hayaan mong ipakilala kita sa binatang ito, si G. Gerald Crawford. Sinabi ni Rockel habang kinakaway ang kanyang kamay sa mga empleyado na nagtatrabaho sa project department. Lahat sila ay bihis na mga tao kasama ang lahat ng mga esport na walang kasamang suit ng negosyo. Malinaw na nagtapos sila sa universidad hindi pa matagal. Nipotikip sila ng bibig habang humahadjejek kay Gerald. O aking Diyos, papatayin ko ang sarili ko kung mapipilitan akong mabuhay ng ganito. Tama iyan. Ngunit hindi ba talaga siya mapagtiwala sa sarili? Upang maisip na siya ay lumabas upang maghanap ng trabaho para sa kanyang sarili. Gayunpaman, habang pinataas ng mga ehekutibo ang pagkakasunod-sunod ng pekang, lahat ng mga ito ay halatang kinamumuhian at binabaan si Gerald. Hindi mo ba siya minamaliit? May ideya ka ba kung sino siya? Dati siya ay isa sa ultra-rich G. Crawford. Nagmaneho siya ng isang mamahaling kotse na walang sino man sa inyo ang makakaya sa iyong buhay. Sabi ni Rockel habang kumakadyut palayo. Totoo ba yan? Siya ay talagang isang mayamang tao. Sok. Napakaganda. Hindi ko naman nasabi.
Sabi ng mga batang babae habang tumatawa. Gerald, wala kaming ibang intensyon ngunit nakikita ang estado na nasa ngayon ka, naniniwala ako na wala ka ng kasintahan, di ba? Bakit hindi ko ipakilala sa iyo ang ilang mga batang babae sa aming kumpanya? Sino ang nakakaalam, marahil ang isa sa kanila ay magiging interesado sa iyo. Paano naman kayong mga babae? Ano sa tingin mo? Ano ang palagay mo sa lahat tungkol kay Gerald? Kahit sino na interesadong maging kasintahan. Hahaha, bakit hindi ka pumunta? Ang mga batang babae ay nagsimulang tumawa sa kanilang sarili habang itinulak nila ang isa sa mga batang babae pasulong. Ang batang babae na nag-iisa ay nagsimulang tunog na balisa, bakit hindi kayo magpunta sa halip? God, I hate you people minsan. Salamat pero huwag na lang. Ngayon kung patawarin mo ako. Ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo nang siya ay lumingon. Sandali lang, hindi mo pa nalulutas ang issue tungkol sa iyong sahod, di ba? Narinig ko ang lahat ngayon lang. Nakikipagtalo ka kay G Bato tungkol sa iyong sahod. Ibig kong sabihin, $2 lamang ito. Napakalaking negosyo namin, hindi sa anumang paraan binabayaran ka namin. Tama ba ako, G Brown? Sabi ni Rockel na, ulol. Siyempre, natural lang yan. Kaya, babayaran ko ang iyong pang-araw-araw na sahod para sa iyo. Gusto kong magubo ka ng ilang pagbabago ngayon. Wika ni Rockel habang sinulyapan ang ilang mga batang babae mula sa departamento ng proyekto. Tumugon sila sa isang iglap. Hindi sila nagtagal upang makabuo ng isang malaking bag ng 5 sentimo barya. Narito, $16 at hindi mas mababa sa isang solong sentimo. Ito ang sahod mo para ngayon. Oops! Nang ibibigay na sana ni Rockel ang pera kay Gerald, ibinagsak niya ang lahat sa lupa. Ang mga barya ay ibinuhos kaagad sa bag ng tamaan ang lupa. Paumanhin Gerald, hulaan hindi ko hawak ang bag ng maayos. Paumanhin na sinabi ni Rockel. Alam mo ba, bakit hindi mo kunin ang mga barya? Maaari mong kalkulahin ang halaga ng sabay. Tulad ng sinasabi nila pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Rockel bago niya isubo ang bottled water na hawak niya sa kamay niya. Itinapon niya kay Gerald ang walang laman na bote bago siya lumayo. Lumuhad si Gerald bago niya maingat na kinuha ang mga barya, isa-isa. Ibinalik niya ulit ang lahat sa bag bago siya umalis sa lugar. Ang kanyang nag-iisang figure ay humopa sa malayo. Pagdating ng dapit hapon, bumili si Gerald ng kakainin. Naglakad siya pabalik sa baryo. Patuloy siyang naglalakad at hindi huminto hanggang sa tuluyan na siyang makarating sa harap ng bahay ni Finlay. Pupunta si Gerald dito pagkatapos ng araw-araw na trabaho upang makita kung bumalik si Finlay. Ngunit sa bawat oras umalis siya na nabigo. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang pintuan ng bahay ni Finlay ay bukas at ang mga ilaw sa loob ay nakabukas. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.